Lumayas kayo! Ang malas ninyo ay hindi dapat dumaan sa pintuan ko. Ang sigaw ni Nanay Cora ay tila kidlat na naghati sa gabi habang isinasaboy niya ang mga gamit ni na Rodel at Marinel sa maputik na kalsada. Sa loob, naririnig ang tawanan ni Joven habang nilulustay ang huling sentimo ng pamilya. Isang pagtataksil, isang pagkadurog, at isang panunumpa sa gitna ng ulan. Matatagpuan pa kaya ang liwanag matapos ang dilim? O ito na ang katapusan ng lahat? Isang kwento ng muling pagbangon mula sa abo ng kawalang katarungan. Anong akala nyo? Patutuluyin ko pa kayo rito matapos ninyong magdala ng malas sa pamilyang ito? Wala na kayong pwesto sa palengke at lalong wala na kayong pwesto sa pamamahay ko. Rodel, hindi kita pinalaki para maging pabigat. Kung hindi mo kayang buhayin ang asawa mo, huwag mo akong idamay sa kamalasan nyo. Layas. Ang boses ni Nanay Cora ay tila matalas na kutsilyong humihiwa sa malamig na hangin ng gabing iyon. Bawat salita ay may kalakip na puot na tila hindi nanggagaling sa isang ina. Sa harap niya, nakaluhod si Rodel sa magaspang na semento ng kanilang beranda. Basang-basa ng ulan at nanginginig ang mga balikat. Sa likod ni Rodel, nakasandal sa haligi si Marinel. Maputla ang muka at pilit na itinatawid ang hininga habang nakakapit sa kanyang tiyan. Sa loob ng mahigpit na hawak ni Marinel ay isang maliit na lalagyan ng mainit pang sopas. Kanina lamang, sa kabila ng pagod mula sa pag-aapula ng apoy sa natupok nilang pwesto sa palengke, ay nagpumilit pa siyang magluto. Inisip niyang baka sakaling lumambot ang puso ng kanyang biyenan kung makikita nitong inaalala pa rin nila ang hapunan nito. Ngunit sa isang iglap, sinalya ni Nanay Cora ang lalagyan. Tumapon ang mainit na sabaw sa paanan ni Rodel, humahalo sa maruming tubig ulan habang ang usok nito ay unti-unting naglalaho sa dilim. Hindi makapaniwala si Rodel habang nakatingin sa kanyang ina. Naririnig niya sa loob ng bahay ang malakas na volume ng telebisyon at ang tawa ng kanyang bunsong kapatid na si Joven. Amoy na amoy ang masarap na luto ng kinuha nilang catering para sa selebrasyon ng bagong banyagang sasakyan ni Joven, sasakyang binili gamit ang perang ipinagkatiwala ni Rodel kay Nanay Cora bilang ipon para sa darating na pangangailangan ng kanyang mag-ina. Nanigas ang buong katawan ni Rodel. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang mga tuhod ay walang-wala kumpara sa unti-unting pagkadurog ng kanyang pagkatao sa bawat segundong lumilipas. Ang nanay na pinagsilbihan niya, ang pamilyang inuna niya bago ang sarili niyang pangarap, ay tinitingnan siya ngayon na parang isang maruming basahan na itinapon matapos pakinabangan. Pilit na tumayo si Rodel, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Humarap siya kay Nanay Cora. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang pilit niyang hindi pinalalabas sa harap ng taong nagpabagsak sa kanya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung nasaan ang hustisya sa lahat ng sakripisyong ibinigay niya, ngunit tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Ang tanging narinig na tunog sa paligid ay ang sunod-sunod na pagpatak ng ulan mula sa bubungan na tila mga luhang walang katapusan. Lalong sumikip ang dibdib ni Marinel. Nakita niya ang paglabas ni Joven mula sa sala. May hawak na mamahaling alak at nakangisi sa kanila. Walang bahid ng awa sa mukha ng kapatid, tanging pangungutya lamang. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marinel ang isang matalim na kirot sa kanyang puson. Isang kakaibang sensasyon na tila may unti-unting bumibitaw sa loob ng kanyang sinapupunan. Pinigilan niyang dumaing. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan sa harap ng mga taong nagtatakwil sa kanila. Kinaladkad ni Nanay Cora ang kanilang mga lumang maleta at walang pakundangang itinapon ang mga ito sa putikan sa labas ng gate. Ang mga damit nilang pinaghirapang labhan at itabi ay nagkalat na ngayon sa maruming lupa. Isang huling tingin ang ibinigay ng matanda bago nito padabog na isinara ang pintong kahoy na lumikha ng isang malakas
at matunog na hudyat ng kanilang ganap na pagkakaalis. Naiwan silang dalawa sa gitna ng kadiliman, sa ilalim ng hagupit ng ulan, habang ang ilaw sa loob ng bahay ay isa-isang namamatay, tila sinasadyang iparamdam sa kanila na wala na silang babalikan. Ang katahimikan sa labas ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Humakbang si Rodel patungo sa mga nagkalat nilang gamit. Pinulot niya ang isang maliit na sapatos ng sanggol na nakita niyang nakalubog sa putik. Isang bagay na lihim niyang binili noong nakaraang buwan para sa sorpresang paghahanda. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagitan ng matinding puot at walang hanggang pighati. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay hindi na maibukod sa kanyang mga luha. Tumingin siya kay Marinel, na ngayon ay dahan-dahang napapaupo sa tabi ng gate. Ang kamay ay nananatiling nakahawak sa tiyan habang ang mukha ay nakatingala sa langit. Hinahayaang hugasan ng ulan ang kanyang pait. Sa mga mata ni Marinel, nakita ni Rodel ang isang klaseng pagkawasak na hindi na kayang ayusin ng anumang salita. Ito ba ang kapalaran ng isang anak na nagbigay ng lahat? Ito ba ang halaga ng katapatan sa isang pamilyang ang tanging nakikita ay ang pakinabang na makukuha sa iyo? Sa gitna ng dilim at lamig, isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa isip ni Rodel. Isang tanong na walang kasagutan sa gabing iyon. Paano mo muling bubuuin ang isang pusong hindi lang nadurog, kundi dinuraan pa ng sarili mong dugo at laman? At sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang mahinang ungol ni Marinel, isang tunog ng paghihirap na mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya. Nang tumingin siya sa paanan ng kanyang asawa, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng malinaw na tubig ulan na dumadaloy sa semento, may bahid ng pulang likido na unti-unting humahalo, dahan-dahang kumakalat, tila isang huling paala mula sa isang buhay na hindi pa man nagsisimula ay ninakawan na ng pagkakataon. Nabitawan ni Rodel ang maliit na sapatos sa putikan. Ang kanyang mundo, na kanina lang ay gumuho, ay tila tuluyan ng naglaho sa kawalan. Ang tanging natira ay ang lamig ng ulan at ang nakakangilong katotohanan na sa gabing ito, hindi lang sila nawalan ng tahanan, nawalan din sila ng dahilan para mangarap. Pasensya na, Rodel. Ginawa namin ang lahat, pero hindi na kumapit ang bata. Masyadong naging matindi ang stress at pagod na naranasan ng iyong asawa. Ang mga salitang yon mula sa doktor ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa huling hibla ng lakas ni Rodel. Nakatayo siya sa pasilyo ng pampublikong ospital kung saan ang amoy ng disinfectant ay humahalo sa amoy ng kalawang at kahirapan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Napasandal siya sa malamig at nagbabakbak na pader, dahan-dahang napaupo habang ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang magulong buhok. Sa loob ng silid, nakahiga si Marinel sa isang luma at maingay na kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisameng puno ng mantsa ng lumang baha. Walang emosyon, walang luha, tila isang ribulto ng pighati. Ang katahimikan ni Marinel ay mas nakakabingi kaysa sa anumang hagulgol. Kanina lamang, naramdaman niya ang huling pintig ng buhay sa loob niya bago ito tuluyang binitawan ng kanyang katawan sa gitna ng ulan at putik sa harap ng gate ng kanyang mga biyenan. Lumapit ang isang nurse. Ang mukha ay bakas ang pagod mula sa mahabang shift at iniabot kay Rodel ang isang pirasong papel. Kailangan niyo po itong bayaran sa cashier para mailabas ang pasyente. At kailangan din po ng gamot na nasa reseta. Tiningnan ni Rodel ang halagang nakasulat. Hindi ito kalakihan para sa isang taong may maayos na kabuhayan. Ngunit para sa kanya, na wala kahit isang singko sa bulsa dahil sa pagkakasunog ng kanilang pwesto at sa pagtatakwil ng sariling ina, ang halagang iyon ay tila isang bundok na hindi niya kayang akyatin. Dinukot niya ang kanyang pitaka. Walang laman, kundi ang luma nilang litrato ni Marinel noong bago pa sila ikasal, noong puno pa sila ng pag-asa.
Dahan-dahan niyang kinalas ang suot na relos, ang tanging alaala mula sa kanyang yumaong ama na hindi nakuha ni Nanay Cora. Ito ang kanyang huling kayamanan. Lumapit siya sa isang lalaking nakaupo sa labas. Nagbabaka sakaling mabili nito ang relos para lamang may maipambayad sa ospital. Ang pagmamakaawa sa mata ni Rodel ay sapat na upang malaman ng kahit sino ang lalim ng kanyang desperasyon. Kuya, baka po gusto niyo itong bilhin. Kahit kalahati lang ng halaga nito. Kailangan ko lang po para sa asawa ko. Bulong ni Rodel. Ang boses ay nanginginig sa hiya at sakit. Habang nagaganap ang lahat ng ito, isang matandang babae na may dalang mga balot ng pagkain ang tahimik na nagmamasid mula sa sulok. Si Aling Tasing, isang matandang tindera ng isda na kilala sa pagiging masungit ngunit may malalim na sugat din sa puso, ay dahan-dahang lumapit kay Marinel sa loob ng silid. Hindi nagsalita si Aling Tasing. Inilapag niya ang isang mangkok ng mainit na sopa sa tabi ng kama. Ang singaw ng sabaw ay tila nagdala ng kaunting init sa napakalamig na silid. Kumain ka, Hija. Hindi mababalik ng gutom ang nawala na. Kailangan mong lumakas para sa taong nasa labas na handang ibenta pati ang sarili niyang kaluluwa para lang sa'yo. Tumingin si Marinel kay Aling Tasing. Doon, sa unang pagkakataon, ang mga luhang kanina pa pinipigilan ay dahan-dahang umagos, bumabakas sa kanyang maputlang pisngi. Ang haplos ni Aling Tasing sa kanyang noo ay hindi katulad ng marahas na pagtulak ni Nanay Cora. Ito ay may kasamang pag-unawa ng isang taong alam ang pakiramdam ng mawalan. Nang makabalik si Rodel sa silid, bit-bit ang mga gamot na nakuha niya kapalit ng kanyang huling alaala. Nakita niyang hawak ni Marinel ang kamay ni Aling Tasing. Isang matipid na sulyap ang ipinadala ni Marinel sa kanyang asawa. Isang sulyap na nagsasabing, "Nandito pa rin ako." "Aalis na tayo rito, Marinel," bulong ni Rodel habang hinahalikan ang noo ng asawa. "Hindi na tayo babalik sa kanila. Kahit saan, basta malayo rito, magsisimula tayo muli." Sa paglabas nila ng ospital kinabukasan, bit-bit ang kanilang mga lumang maleta na tuyo na mula sa ulan, ngunit puno pa rin ng bakas ng putik. Inihatid sila ni Aling Tasing sa istasyon ng bus. Inabutan sila ng matanda ng isang maliit na lukot na papel na may address sa isang malayong probinsya. "Pumunta kayo roon. Hanapin niyo ang palengke ng San Isidro. Sabihin niyo, pinapunta kayo ni Tasing. Doon, ang lupa ay hindi marunong magdamot sa mga taong marunong magbungkal." Sumakay sila sa lumang bus na paalis na. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin si Rodel sa bintana. Nakita niya ang pamilyar na daan patungo sa bahay ni Nanay Cora. Ang bahay na dati niyang tinuring na kanlungan, ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang pinakamatinding bangungot. Pinikit niya ang kanyang mga mata, hinahawakan ng mahigpit ang malamig na kamay ni Marinel. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa San Isidro. Wala silang pera, wala silang katiyakan, at baon nila ang isang sugat na kailanman ay hindi na mabubura. Ngunit habang lumalayo ang bus, sa lungsod na kumuha ng lahat sa kanila, naramdaman ni Rodel ang isang kakaibang bigat sa loob ng kanyang bulsa. Kinapkap niya ito at nahanap ang isang maliit na bagay na hindi niya inaasahan. Isang lumang susi na may nakaukit na pangalan at isang maikling sulat mula kay Aling Tasing na nagsasabing, "Huwag mong hahayaang mamatay ang apoy sa puso mo, Rodel. May mga utang na loob na hindi binabayaran ng pera, kundi ng pagbangon." Saan galing ang susing iyon? At bakit tila kilala ni Aling Tasing ang pamilyang pinagtataguan nila? Sa gitna ng ugong ng makina ng bus at sa dahan-dahang pagsikat ng araw sa abot-tanaw, alam ni Rodel na ang biyaheng ito ay hindi lamang pagtakas. Ito ay simula ng isang digmaang hindi nagagamitan ng dahas, kundi ng tagumpay na magsisilbing pinakamatamis na higanti. Ang bango ng lupang basa at ang masangsang na amoy ng nabulok na gulay ang sumalubong kina Rodel at Marinel
pagbaba nila sa istasyon ng San Isidro. Malayo ito sa ingay ng Maynila, ngunit ang katahimikan dito ay may dalang bigat na tila humahamon sa kanilang kakayahang mabuhay. Ang tanging dala nila ay ang 2 maletang punit-punit at ang susing ibinigay ni Aling Tasing, na ngayon ay mahigpit na nakakuyom sa palad ni Rodel. Ang kanilang tinuluyan ay isang barong-barong sa gilid ng riles ng tren, kung saan ang bawat pagdaan ng dambuhalang bakal ay nagpapatinigig sa kanilang mga buto. Ang dingding ay gawa sa pinagtagnitagning plywood at yero, at ang sahig ay sementong may mga lamat na tila mapa ng kanilang mga paghihirap. Wala silang sapin sa higaan, kundi ang isang manipis na banig na hiniram nila sa isang kapitbahay na kasing hirap din nila. Madaling araw pa lamang, bago pa man magising ang araw, ay nasa gitna na ng palengke si Rodel. Ang bawat sako ng bigas at bulto ng mga gulay na pumapasan sa kanyang balikat ay tila may kasamang bigat ng lahat ng panlalait na natanggap niya mula sa kanyang sariling ina. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang hingal, at ang pawis na umaagos sa kanyang likod ay humahalo sa dumi ng palengke. "Bilisan mo, kargador! Marami pang truck ang parating!" Sigaw ng isang matabang tindero na may hawak na listahan. Hindi sumasagot si Rodel. Pinili niyang lunukin ang kanyang pride, ang kanyang pagkatao, kapalit ng ilang barya na sapat lamang para pambili ng kape at isang pirasong tinapay. Samantala, sa isang maliit na sulok sa gilid ng daanan, nakaupo si Marinel sa ibabaw ng isang pirasong karton. Sa harap niya ay ang kakaunting paninda na nakuha nila sa utang. Iilang piraso ng luya, ilang tali ng bawang, at mga saktong laki ng sibuyas. Ang kanyang mga kamay na dati ay malambot at maayos ang mga kuko ay nagsisimula ng maging magaspang at may mga itim na mantsa ng lupa. "Magkano ang luya mo, Dayo?" Tanong ng isang babaeng may suot na maraming alahas na tila sinasadyang iparining ang salitang Dayo. "5 piso po ang tumpok, Aling Puring." Mahinang sagot ni Marinel, pilit nang ngumingiti sa kabila ng pangungutya sa mga mata ng ibang tindera sa paligid. 5 piso? Ang mahal naman. Sa kabila, mas malaki pa rito ang tumpok. Singhal ng babae bago ito umalis na may kasamang irap. Narinig ni Marinel ang bulungan ng mga katabing tindera, ang mga tawa na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Tinatawag silang mga ligaw na damo na sumasali sa kanilang teritoryo. Nang sumapit ang gabi, nagtagpo ang dalawa sa loob ng kanilang maliit na silid. Ang tanging liwanag ay ang mula sa isang maliit na kandila na unti-unti nang nauubos. Walang kuryente, walang bentilador, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang malalayong tahol ng aso ang maririnig sa paligid. Inilabas ni Rodel ang isang pirasong pandesal na binili niya mula sa kanyang kinita bilang kargador sa loob ng 18 oras. Dahan-dahan niya itong hinati sa 2 at iniabot ang mas malaking bahagi kay Marinel. "Kumain ka na, Marinel. Pasensya na. Ito lang ang nakayanan ko ngayon," bulong ni Rodel. Ang boses ay paos at puno ng pagod. Kinuha ni Marinel ang tinapay, ngunit bago niya ito isubo, nakita niya ang mga bago at sariwang bam sa balikat ng kanyang asawa, mga sugat mula sa maghapong pagpasan ng mabibigat na sako. Hinawakan niya ang kamay ni Rodel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa mga sugat nito. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang bawat patak ng luha na nalaglag sa tinapay ay sapat na upang ipahayag ang kanilang pagmamahalan sa gitna ng matinding paghihikahos. "Hindi ako napapagod, Marinel. Hanggat kasama kita, kaya ko lahat," sabi ni Rodel habang pinupunasan ng luha sa pisngi ng asawa. "Balang araw, hindi na tinapay lang ang hahatiin natin. Balang araw, mabibili ko rin sa iyo ang lahat ng kinuha nila sa atin." Sa kabila ng gutom at hapdi ng katawan, nakatulog silang magkayakap sa ibabaw ng manipis na banig.
Ang init ng katawan ng isa't isa ang nagsilbing kumot nila laban sa lamig ng gabi. Ngunit sa gitna ng kanilang mahimbing na tulog, isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa kanilang barong-barong. Ang tunog ng mga tuyong dahon na natatapakan sa labas ay tila isang babala na hindi sila ligtas sa lugar na ito. Ang susing ibinigay ni Aling Tasing na nakapatong sa isang lumang silya ay biglang gumalaw, tila may magnet na humihila rito. Kinaumagahan, habang naglalakad si Rodel patungo sa terminal ng mga truck, isang marangyang sasakyan ang dumaan sa harap niya, nagsasaboy ng putik sa kanyang suot na damit. Huminto ang sasakyan ilang metro mula sa kanya. Bumukas ang bintana at isang lalaking nakasuot ng sungglasses ang tumingin sa kanya ng matagal. "Rodel, ikaw nga ba yan?" Isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na nagmula sa nakaraang akala niya ay nabaon na niya sa limot. Ang boses na yon ay may dalang pamilyar na pangungutya. Isang tono na nagpatayo ng balahibo ni Rodel at nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sino ang lalaking ito? At paano niya nahanap ang mag-asawa sa liblib na probinsyang ito? Sa gitna ng maingay na palengke, tila tumigil ang mundo ni Rodel habang nakatingin sa lalaking unti-unting tinatanggal ang kanyang salamin. Inilalantad ang mga matang puno ng lihim at banta. "Rodel, ikaw nga ba yan?" Akala ko ay kung sinong palaboy na ang nakaharang sa daan. Ang boses na yon ay pagmamay-ari ni Eric, isang dating kakumpensya ni Rodel sa Maynila na laging naiinggit sa kanyang katapatan sa negosyo. Dahan-dahang tinanggal ni Eric ang kanyang sungglasses at ang kanyang mga mata ay naglakbay mula sa maruming t-shirt ni Rodel hanggang sa mga kamay nitong puno ng kalyo at itim na dumi mula sa mga sako ng uling. Ang isang mapanguyam na ngiti ay gumuhit sa mga labi ni Eric. Isang ngiting tila nagdiriwang sa kinahantungan ng taong dati ay tinitingala niya. "Mula sa pagkakaroon ng sariling pwesto, ngayon ay kargador ka na lang? Napakalaking pagbagsak, Rodel. Balita ko ay itinakwil ka na raw ng sarili mong ina dahil sa kamalasan mo." Patuloy ni Eric. Ang bawat salita ay parang asin na ibinubudbod sa sariwang sugat ni Rodel. Huminga ng malalim si Rodel. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit alam niyang sa kalagayan niya ngayon, ang anumang salita ay magmumulang katuwiran ng isang talunan. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay matatag na nakatingin sa abot tanaw habang ang sasakyan ni Eric ay dahan-dahang umandar paalis. Nag-iiwan ng usok na tila ba ay balot ng pangungutya. Sa halip na panghinaan ng loob, ang tagpong yon ay nagsilbing gasolina sa nagbabagang apoy sa dibdib ni Rodel. Bumalik siya sa loob ng palengke nang may mas matinding determinasyon. Sa gitna ng kaguluhan ng mga truck na dumarating mula sa Benguet, napansin niya ang isang matandang supplier, si Mang Segundo, na pilit na kinakausap ng mga mapagsamantalang middleman. "Masyadong mahal ang alok mo, Segundo. Kalahati lang ang kukunin namin sa presyong yan. O mabulok na lang ang mga gulay mo sa truck." Sigaw ng isang lalaking may hawak na timbangan. Lumapit si Rodel. Nakita niya ang pandaraya sa timbangan, isang maliit na magnet na nakakabit sa ilalim nito upang magmukhang mas mababa ang timbang ng mga produkto. Nang walang pag-aalinlangan, lumapit siya at itinuro ang pandarayang iyon sa harap ng lahat. Nagkaroon ng bulungan, ng tensyon, ngunit dahil sa katotohanan ng kanyang sinabi, walang nagawa ang mga mandaraya kundi ang lumayo. "Salamat, iho. Hindi ko napansin yon," sabi ni Mang Segundo. Ang tinig ay puno ng pasasalamat. "Bakit mo ginawa yon? Maari kang mapahamak sa mga taong yan." "Dahil alam ko po ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Dahil sa kawalan ng katarungan," sagot ni Rodel. Dahil sa insidenteng iyon, binigyan ni Mang Segundo si Rodel ng isang pagkakataon na hindi niya inaasahan. Ipinagkatiwala sa kanya ang isang buong bulto ng mga repolyo at carrots sa napakababang halaga bilang utang na loob. Ito ang unang binhi ng kanilang muling pagbangon. Pag-uwi,
Sa kanilang barong-barong, sinalubong siya ni Marinel. Inilabas ni Rodel ang susing ibinigay ni Aling Tasing at ginamit ito upang buksan ang isang maliit na baul na nakita nila sa silid. Sa loob nito, nahanap nila ang isang nakatuping papel na naglalaman ng mga sikreto ni Aling Tasing sa pagkilala ng pinakamagandang kalidad ng ani at ang mga diskarte sa pagtitinda na hindi itinuturo sa anumang paaralan. Magdamag silang nagtrabaho. Ginamit nila ang mga natutunan mula sa papel upang ayusin ang kanilang mga paninda. Habang ang ibang tindera ay basta na lamang itinatambak ang kanilang gulay, ang kina Marinel ay maayos na nakasalansan, malinis at puno ng malasakit. Nang matapos ang araw, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, humawak si Rodel ng 500 pisong buo, isang halagang hindi galing sa pagiging kargador, kundi mula sa sarili nilang pawis at diskarte bilang negosyante. Dahan-dahan niyang inilagay ang pera sa kamay ni Marinel. Ang kanilang mga daliri ay nagdaop. At sa sandaling iyon, ang lamig ng gabi ay hindi na nila naramdaman. Ang bawat sentimo ng perang iyon ay tila may kasamang pangako ng isang bagong bukas. Marinel, ito na ang simula. Bulong ni Rodel habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na maingat na itinatago ang pera sa loob ng isang maliit na lata. Hindi na tayo kargador at tindera lang sa gilid ng daan. Tayo ay babangon. Ngunit sa gitna ng kanilang munting tagumpay, isang mahinang katok ang narinig nila sa kanilang pintong yari sa plywood. Isang batang lalaki ang nakatayo sa labas. May hawak na isang madilaw at punit-punit na sobre. May nagpapabigay po nito. Galing daw po sa Maynila. Sabi ng bata bago ito mabilis na tumakbo palayo. Nanginginig ang mga kamay ni Rodel habang binubuksan ng sobre. Sa loob nito ay isang liham na hindi opisyal, ngunit ang nilalaman ay sapat na upang patigilin ang tibok ng kanyang puso. Ito ay isang abiso tungkol sa kanilang dating pwesto sa palengke sa Maynila. Ang pwestong itinayo niya mula sa wala, ang pwestong inagaw ni Nanay Cora at Joven. Rodel, anong nakasulat? Kaba na tanong ni Marinel. Tumingin si Rodel sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at puno ng panibagong uri ng galit. Ang liham ay nagsasabing ibinebenta na ang pwesto dahil sa napakalaking utang na iniwan ni Joven at ang mga magulang ni Rodel ay kasalukuyan nang hinahabol ng mga taong hindi marunong magpatawad. Hindi lang yun. Ang huling pangungusap sa liham ang nagpaguho sa katahimikan ng gabi. Rodel, mamatay na ang tatay mo sa sakit kung hindi mo sila tutulungan. Ikaw na lang ang pag-asa nila. Nanatiling nakatitig si Rodel sa liham habang ang hangin sa labas ay nagsisimulang umihip ng malakas, tila nagbababala ng isang paparating na bagyo. Tutulungan ba niya ang mga taong dumura sa kanya noong siya ang nasa ibaba? O hahayaan niya silang malunod sa sarili nilang kasalanan? Anak, patawarin mo kami. Ikaw na lang ang tanging pag-asa namin. Ang bawat titik sa punit-punit na papel ay tila mga uod na gumagapang sa sistema ni Rodel. Napakasakit isipin na ang mga salitang anak at pag-asa ay lumabas sa panulat ng mga taong tumawag sa kanya na malas at pabigat noong siya ay lugmok sa putikan. Hawak niya ang liham habang ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak sa pader ng kanilang barong-barong. Tila ba ito na lang ang pumipigil sa kanya upang hindi tuluyang mabuwal sa bigat ng emosyon. Sa gilid ng silid, nakatayo si Marinel. Nakita niya ang bawat pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Ang pamumutla, ang panginginig ng mga labi, at ang muling pagkabuhay ng pait sa kanyang mga mata. Lumapit siya at kinuha ang papel mula sa nanginginig na mga kamay ni Rodel. Habang binabasa ang liham, ang bawat salita ay tila muling nagpabalik sa kanya sa gabing iyon sa ilalim ng ulan, kung saan ang dugo ng kanilang anak ay humalo sa maruming tubig sa harap ng gate ni Nanay Cora. Pag-asa?
Bulong ni Marinel. Ang boses ay puno ng pait na tila lason. Rodel, noong kailangan natin ng kahit ₱1 pambili ng gamot para sa anak natin, nasaan sila? Noong pinalayas nila tayo na parang mga asong may kuto, naisip ba nila na tayo rin ay may buhay? Hindi nakasagot si Rodel. Tumingala siya sa kisamenyero kung saan naririnig ang dahan-dahang pagpatak ng ulan. Isang tunog na tila nagpapaalala sa kanya na ang langit ay nakikiramay sa kanyang kalituhan. Sa isang bahagi ng kanyang puso, nandoon ang utang na loob na itinanim sa kanya mula pagkabata. Ang paniniwalang kahit anong mangyari, magulang pa rin sila. Ngunit sa mas malaking bahagi ng kanyang pagkatao, nandoon ang sugat na hindi kailanman maghihilom. Sa gitna ng kanilang pagtatalo sa loob, ang langit sa San Isidro ay biglang nagdilim. Ang dahan-dahang pagpatak ng ulan ay naging isang marahas na buhos na tila galit na galit sa mundo. Ang malalakas na hampas ng hangin sa kanilang pintong yari sa manipis na kahoy ay lumikha ng isang nakakangilong tunog, babala ng isang paparating na malakas na bagyo. Ang mga paninda natin, sigaw ni Rodel. Biglang nagising mula sa kanyang pagkakahulog sa nakaraan. Mabilis silang lumabas sa ulan. Ang kanilang unang bulto ng mga gulay na nakuha mula kay Mang Segundo ay nakasalansan sa ilalim ng isang manipis na trapal. Kung mababasa ang mga ito at maputikan, mawawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa loob ng ilang buwan. Ang ₱500 kinita nila ay magiging balewala kung hindi nila maililigtas ang kanilang puhunan. Sa gitna ng hagupit ng bagyo, nagtulong ang mag-asawa. Ang bawat sako ng repolyo ay tila kasing bigat ng kanilang mga problema. Ang putik ay humahalo sa kanilang mga damit at ang lamig ng tubig ulan ay tumatagos hanggang sa kanilang mga buto. Habang pilit na itinataas ni Rodel ang isang sako, nadulas siya at tumama ang kanyang balikat sa isang matulis na kanto ng kahoy. Hindi siya dumaing. Sa halip, lalong hinigpitan ni Rodel ang hawak sa sako. Sa bawat patak ng ulan, naaalala niya ang mukha ni Nanay Cora. Naaalala niya ang tawa ni Joven habang nilulustay ang kanilang pera. Bawat hampas ng hangin ay tila isang sampal na nagsasabing kailangan niyang maging matatag, hindi para sa mga taong nasa Maynila, kundi para sa asawang kasama niyang lumalaban sa putikan. Nang mailigtas nila ang huling sako ng paninda at makabalik sa loob ng kanilang munting tahanan, basang-basa sila at kapwa hinihingal. Ang liwanag ng kandila ay patay-sindi sa bawat bugso ng hangin. Tumingin si Rodel sa liham na basa na rin ng ulan at nakalapag sa sahig. Ang tinta ay nagsimula nang kumalat. Tila ba ang mga salita ni Nanay Cora ay dahan-dahan ding nabubura sa kanyang sistema. Hindi tayo babalik, Marinel, sabi ni Rodel. Ang boses ay malamig at pinal na. Ang pamilyang itinakwil tayo noong wala tayong lahat ay hindi karapat-dapat na lingunin ngayong nagsisimula na tayong tumayo. Kinuha ni Rodel ang liham at dahan-dahang inilapit sa apoy ng kandila. Pinanood nila ang bawat sulok ng papel na maging abo hanggang sa ang huling salitang patawad ay lamunin ng apoy. Ang liwanag ng nasusunog na papel ay nagbigay ng panandaliang ningning sa kanilang madilim na silid. Isang ningning na nagpakita sa determinasyon sa kanilang mga mukha. Ngunit habang ang huling piraso ng abo ay nalalaglag sa sahig, isang malakas na katok ang muling yumanig sa kanilang pinto. Hindi ito ang mahinang katok ng bata kanina. Ito ay isang marahas na pagkakalampag. Tila may nagmamadaling pumasok sa gitna ng unos. Nang buksan ni Rodel ang pinto, hindi niya inaasahan ang makikita. Si Mang Segundo, ang matandang supplier, ay nakatayo sa labas, sugatan ng ulo at puno ng dugo, ang suot na barong. Rodel, ang warehouse. Sinunog nila. Ang tanging nasabi ng matanda, bago ito tuluyang bumagsak sa mga bisig ni Rodel. Sino ang gagawa nito sa gitna ng bagyo? At ano ang kinalaman nito sa liham na galing sa Maynila? Sa dilim ng gabi, napagtanto ni Rodel na
Ang kanyang pagtakas sa nakaraan ay isang ilusyon lamang. Ang bagyong ito ay hindi lamang galing sa langit. Ito ay isang pagsabog ng mga lihim at galit na matagal nang nakabaon. Huwag kayong bibitiw mang segundo. Marinel, ang tela. Dalhan mo ako ng malinis na tela. Bilis! Ang boses ni Rodel ay punong-puno ng takot. Habang pilit niyang inihihiga ang duguang katawan ng matanda sa kanilang manipis na banig. Ang bawat patak ng dugo ni Mang Segundo na humahalo sa putik sa sahig ay tila mga bakas ng isang panibagong trahedya. Sa labas, ang langit ay tila lalong nagngangalit. Ang bawat bugso ng hangin ay sumasabay sa kaba sa dibdib ni Rodel. Mabilis na kumilos si Marinel. Sa kabila ng sariling pangangatog ng tuhod, kinuha niya ang kanilang huling malinis na kumot at pinunit ito upang gawing benda. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa sugat sa ulo ng matanda. Pilit na pinatitigil ang agos ng pulang likido na tila ayaw paawat. Sa bawat pagdampi ng tela sa balat ni Mang Segundo, nararamdaman ni Marinel ang init ng lagnat na nagsisimula na ring gumapang sa kanyang sariling mga kamay. Sinunog nila, Rodel? Ang mga lalaking galing sa Maynila. Hinahanap kayo. Ang pabulong na sabi ni Mang Segundo bago ito tuluyang nawalan muli ng may. Nanigas ang buong pagkatao ni Rodel. Ang mga lalaking galing sa Maynila? Hindi sapat na itaboy sila. Ngayon ba ay pati ang mga taong tumulong sa kanila ay kailangang madamay? Ang poot na kanina lamang ay sinubukan niyang sunugin, kasama ng liham ay muling nag-alab, mas matindi at mas mapanganib. Tumingin siya kay Marinel at doon niya napansin ang isang bagay na pilit na itinatago ng kanyang asawa. Ang mga labi ni Marinel ay nangingitim sa lamig at ang kanyang mga mata ay tila malayo ang tingin. Sa kabila ng pag-aasikaso kay Mang Segundo, mapapansin ang bawat pagpipigil niya sa sariling ubo at ang marahas na panginginig ng kanyang mga balikat. Ngunit sa tuwing titingin si Rodel, pipilitin ni Marinel na nangumiti. Isang nangiting tila nagsasabing, ayos lang ako. Kahit ang totoo ay unti-unti na siyang kinakain ng panghihina. Magdamag na hindi natulog ang mag-asawa. Habang binabantayan ni Rodel ang pintuan, hawak ang isang matalim na gulok na hiram sa palengke. Si Marinel naman ay nanatili sa tabi ni Mang Segundo. Sa bawat oras na lumilipas, ang lagnat ni Marinel ay lalong tumataas. Nararamdaman na niya ang bigat ng kanyang mga talukap, ang tila pag-ikot ng paligid, ngunit iniisip niya, huwag ngayon. Hindi pwedeng magkasakit ako ngayon. Kailangan ako ni Rodel. Upang hindi mapansin ng kanyang asawa ang kanyang kalagayan, dahan-dahang lumabas si Marinel sa kusina at uminom ng tubig mula sa tapayan. Ang lamig ng tubig ay tila tumatagos sa kanyang mga buto, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang manatili siyang gising. Kinuha niya ang mga basang damit ni Rodel at sinimulang pigaan ang mga ito. Kahit ang bawat galaw ng kanyang mga braso ay tila may kasamang libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga kalamnan. Nang sumikat ang araw, ang ulan ay tumigil na rin sa wakas. Nag-iiwan ng isang mundong balot ng putik at amoy ng sunog na pangarap. Ang warehouse ni Mang Segundo, ang tanging pag-asa nila para sa tuloy-tuloy na supply ng gulay, ay abo na lamang. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay tila naglaho sa isang gabi ng karahasan. Magpahinga ka na muna, Marinel. Ako na ang bahala rito, sabi ni Rodel habang dahan-dahang nilalapitan ng asawa. Ngunit nang hawakan ni Rodel ang braso ni Marinel, halos mapatalon siya sa sobrang init nito. Marinel, ang taas ng lagnat mo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayos lang ako, Rodel. Kailangan nating linisin ang mga paninda. Sayang ang pera. Ang mahinang sagot ni Marinel bago tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Mabilis siyang nasalo ni Rodel. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Rodel ang laki ng sakripisyong ginawa ni Marinel para sa kanya. Habang siya ay nakatuon sa galit at sa banta mula sa Maynila, ang kanyang asawa ay tahimik na lumalaban sa sarili nitong karamdaman
para lang hindi siya madagdagan ng iisipin. Dahan-dahan niyang inihiga si Marinel sa tabi ni Mang Segundo. Ang kanilang munting tahanan na akala nila ay magiging kanlungan ay naging isang maliit na ospital ng pighati. Sa labas, narinig ni Rodel ang ingay ng mga sasakyang paparating. Mga sasakyang hindi pamilyar sa tahimik na baryo ng San Isidro. Sumilip si Rodel sa siwang ng kanilang dingding. 3 itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang barong-barong. Lumabas mula sa isa sa mga ito ang isang lalaking naka-Amerikana. May hawak na isang itim na folder. Ngunit hindi ang lalaki ang nakakuha ng atensyon ni Rodel, kundi ang taong nasa loob ng sasakyan na dahan-dahang nagbaba ng salamin. Ang mukha ni Joven, ang kapatid na nagpabagsak sa kanya, ang kapatid na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak, ay narito ngayon sa San Isidro. May dalang nakakangilong ngiti na tila nagsasabing hindi pa tapos ang kanilang paghihirap. Anong pakay ni Joven? At paano niya nalaman ang eksaktong kinaroroonan nila? Habang nakahiga ang kanyang asawa at ang kanyang tagapagligtas na parehong walang malay, kailangang magdesisyon ni Rodel. Haharapin ba niya ang demonyong sumunod sa kanya? O tatakas muli siya sa gitna ng kawalang katiyakan? Sa dahan-dahang paglapit ng lalaking naka-Amerikana sa kanilang pinto, hinigpitan ni Rodel ang hawak sa kanyang gulok. Ang bawat yabag ng sapatos sa basang lupa ay tila isang tibok ng oras na nagbabadyang tumigil. Ano ba naman itong tinutuluyan niyo, kuya? Kahit ang mga aso ko sa Maynila, hinding-hindi titira sa ganitong klaseng dampa. Ang baho na nga, ang dumi pa. Ang boses ni Joven ay dumaig pa sa lamig ng simoy ng hangin matapos ang bagyo. Nakatayo siya sa tapat ng pinto, suot ang isang mamahaling jacket na tila kumikinang sa ilalim ng maputlang sikat ng araw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng barong-barong ni Rodel. Sa likod niya, ang 2 lalaking naka-Amerikana ay tila mga estatwang walang pakiramdam, naghihintay lamang ng utos mula sa kanilang amo. Nakahawak si Rodel sa hawakan ng kanyang gulok. Ang kanyang mga kuko ay puting-puti na sa tindi ng pagkakahawak. Sa likuran niya, naririnig ang mahinang pag-ungol ni Marinel na kasalukuyang nakikipagbuno sa mataas na lagnat at ang mababaw na paghinga ni Mang Segundo na tila bawat segundo ay isang panalangin para sa buhay. Ang kaibahan ng marangyang anyo ni Joven sa kalunos-lunos na kalagayan ng silid ay isang malupit na biro ng tadhana, isang mitya na unti-unting tumutupok sa huling pasensya ni Rodel. Anong ginagawa mo rito, Joven? Hindi ba't nakuha niyo na ang lahat? Wala na kaming maibibigay sa inyo. Ang boses ni Rodel ay galing sa kailaliman ng kanyang lalamunan, puno ng pait at babala. Tumawa si Joven, isang tawang walang kasing mura at puno ng kayabangan. Huwag kang masyadong mainit, kuya. Nandito ako para tulungan kayo. Alam kong hirap na kayo rito. Tingnan mo nga ang asawa mo, mukhang kukunin na ni San Pedro. At itong matandang ito, balita ko ay siya ang dahilan kung bakit nag-aapoy ang galit ng mga tao sa Maynila sa inyo. Ibinaba ng lalaking naka-Amerikana ang itim na folder sa isang lumang silya. Dahan-dahan itong binuksan ni Joven. Sa loob ay mga dokumentong may mga selyo ng korte. Ang bawat pahina ay tila mga hatol na nakatadhana ng pumatay sa anumang natitirang pag-asa ni Rodel. Pinapapirma ka ni Nanay Rodel, sabi ni Joven habang dahan-dahang iniaabot ang isang mamahaling panulat. Akuin mo ang lahat ng utang ng negosyo natin sa Maynila. Sabihin mo sa korte na ikaw ang nag-manage ng lahat at ikaw ang nagwaldas ng pera. Sa ganoong paraan, hindi makukulong si nanay at ako. Anyway, wala ka na namang mawawala, di ba? Bilang kapalit, ibibigay ko sa iyo ang pampagamot ng asawa mo. Isang pirma lang, kuya, at maililigtas mo ang babaeng mahal mo. Nanigas ang buong pagkatao ni Rodel. Ang kawalang hiyaan ng kanyang kapatid ay umabot na sa rurok na hindi niya kayang isipin. Ang hilingin sa kanya na akuin ang kasalanang si Joven ang gumawa. Matapos siyang itapon sa kalsada,
ay isang paglapastangan sa kanyang pagkatao. Tumingin si Rodel kay Marinel na ngayon ay dahan-dahang nagmumulat ng mga mata. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa hirap. Huwag, Rodel, huwag kang papayag. Ang halos hindi marinig na bulong ni Marinel, ang kanyang kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng suot ni Rodel, isang huling pakiusap ng paninindigan sa kabila ng kamatayan. Lumapit si Joven. Ang kanyang sapatos ay lumilikha ng isang malagkit na tunog sa putikan sa loob ng bahay. Isipin mo, kuya, kung hindi mo pipirmahan ito, tatawag ako ng pulis. Itong matandang si Segundo ay wanted sa Maynila dahil sa mga ilegal na transaksyon. Kapag dinala siya ng mga pulis, pati ikaw at ang asawa mo ay damay sa kasong obstruction of justice. Mamamatay ang asawa mo sa loob ng rehas. Yan ba ang gusto mo? Ang bawat salita ni Joven ay tila mga kadenang pumupulupot sa leeg ni Rodel. Napatingin siya kay Mang Segundo, ang taong nagbigay sa kanila ng pagkakataon nang walang hinihintay na kapalit. Ngayon, ang taong iyon ay ginagamit laban sa kanya. Tumingin siya sa folder, pagkatapos ay sa nagmamakaawang mga mata ng kanyang asawa, at huli ay sa mapang-uyam na mukha ng kanyang kapatid. Ang katahimikan sa loob ng barong-barong ay napakapigat. Ang tanging naririnig ay ang dahan-dahang pagtulo ng tubig mula sa butas na yero. Bawat patak ay tila isang segundong nawawala sa buhay ni Marinel. Ang kanyang puso ay naglalaban, ang pag-ibig para sa asawa at ang katarungan para sa kanyang sarili. Kinuha ni Rodel ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding puot na tila sasabog na sa kanyang mga ugat. Inilapat niya ang dulo ng panulat sa papel. Isang guhit na lang, at magiging malaya na ang kanyang asawa. Ngunit habang buhay na siyang magiging bilanggo ng kasalanang hindi naman niya ginawa. Ngunit bago pa man dumapo ang tinta sa dokumento, isang malakas na pagbukas ng pinto ang nagpagulat sa lahat. Si Aling Tasing ay nakatayo sa labas, basang-basa ng ulan, ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang apoy na mas matindi pa sa anumang banta ni Joven. Sa kanyang likuran ay isang pangkat ng mga kalalakihan mula sa palengke, mga kargador at tinderong may hawak na mga sulo at matitigas na kahoy. Bitawan mo ang panulat na yan, Rodel. Sigaw ni Aling Tasing, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong baryo. Huwag kang papayag na maging tuntungan ng mga taong walang kaluluwa. Humarap si Aling Tasing kay Joven. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkilala. Akala mo ba ay hindi ko kayo matatagpuan, Joven? O baka mas gusto mong tawagin kitang anak ng taong pumatay sa dangal ng pamilya ko? Nanlaki ang mga mata ni Joven. Ang kanyang pagyayabang ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na takot. Sa sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sino ba talaga si Aling Tasing sa buhay ng pamilya ni Rodel? At anong sikreto ang hawak niya na nagpabagsak sa kumpiyansa ng isang katulad ni Joven? Sa gitna ng tensyon at ng lumalalang kalagayan ni Marinel, isang bagong kabanata ng katotohanan ang dahan-dahang nabubuksan. Isang katotohanang maaring magligtas sa kanila o tuluyang magbaon sa kanila sa mas malalim na dusa. Akala mo ba ay mababaon sa limot ang bawat sentimong ninakaw ng mga magulang mo mula sa akin, Joven? Ang pwestong ipinagmamalaki ninyo sa Maynila, ang lupang kinatatayuan ng bahay nyo. Lahat iyan ay itinayo sa ibabaw ng mga luhang dinilig ko noong ako ang pinagtulungang itaboy ng nanay Cora mo at ng tatay Carding mo. Ang boses ni Aling Tasing ay hindi nanginginig, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng ilang dekadang pagtitiis. Nakatayo siya sa gitna ng dampa, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Joven na tila binabasa ang bawat kasinungalingang nakatago rito. Ang mga kalalakihang kasama niya ay nanatiling nakabantay sa labas. Ang kanilang mga anino ay tila mga anino ng nakaraan na muling bumabangon upang maningil. Napaatras si Joven,
Ang folder na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa basang semento. Ang kanyang mapanghuyam na ngiti ay biglang napalitan ng isang maputlang anyo ng takot. Ang mga lalaking naka-Amerikana sa likod niya ay nagsimula ring mag-alinlangan. Tila nararamdaman ang pagbabago ng ihip ng hangin. Hindi! Hindi kita kilala. Nababaliw ka na. Matanda ka. Nauutal na sagot ni Joven, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Pabalik-balik sa pintuan at kay Aling Tasing. Lumingon si Aling Tasing kay Rodel, na noon ay tila estatwang nakatayo sa tabi ng kanyang asawa. Rodel, ang susing ibinigay ko sa iyo, hindi lang yan susi ng isang baul. Iyan ang susi sa katotohanang matagal na nilang pilit na itinatago sa iyo. Ang pamilyang akala mo ay biktima ng kamalasan ay ang pamilyang eksperto sa paggawa ng sarili nilang swerte sa pamamagitan ng pagdurog sa buhay ng iba. Kasama na roon ang sarili nilang dugo at laman. Naramdaman ni Rodel ang isang nakakangilong sakit sa kanyang dibdib. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing pinalipas niya sa pagtatrabaho para maibigay ang luho ni Nanay Cora at Joven ay tila isang malaking insulto. Ang katapatan niya ay ginamit lamang upang pagtakpan ang mga madidilim na gawain ng mga taong pinakamahal niya. Dahan-dahang lumuhod si Rodel sa tabi ni Marinel. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa noo ng asawa gamit ang dulo ng kanyang maruming t-shirt. Sa sandaling iyon, hindi niya inisip ang pera, ang utang o ang banta ni Joven. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng kasama niyang nagdusa sa gitna ng ulan. Dahan-dahan niyang tinakpan ang mga tainga ni Marinel gamit ang kanyang mga palad. Tila ba ayaw na niyang madinig pa ng asawa ang anumang maruruming salitang lumalabas sa bibig ng kanyang sariling kapatid. Isang simpleng pag-iingat, isang tahimik na panunumpa na sa gitna ng dumi at hirap, poprotektahan niya ang huling bahagi ng kanyang mundo. Umalis na kayo rito, Joven, mahinang sabi ni Rodel. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit may dalang pinal na desisyon. Dalhin mo ang mga papel na yan at ibalik mo sa taong nagpadala sa'yo. Sabihin mo kay nanay, hindi na ako ang Rodel na kilala niya. Ang Rodel na yon ay namatay na kasama ng anak ko sa harap ng gate ninyo. Huminga ng malalim si Aling Tasing at humarap sa mga lalaking kasama ni Joven. Sabihin niyo sa mga nag-utos sa inyo sa Maynila. Hawak ko ang mga orihinal na titulo ng lupang ipinanagot ni Cora sa utang nila. At kung hindi sila titigil sa panggugulo kay Rodel, hindi lang korte ang haharapin nila. Haharapin nila ang buong San Isidro. Dahil sa takot at sa lumalaking bilang ng mga tao sa labas, walang nagawa si Joven kundi ang mabilis na tumakas. Ang tunog ng mga gulong ng kanilang sasakyan na humaharurot palayo ay tila isang musikang nagbibigay ng panandaliang kapayapaan sa loob ng dampa. Ngunit ang katahimikang naiwan ay hindi naging komportable. Mabilis na lumapit si Aling Tasing kay Marinel. Kailangang madala sa bayan ang asawa mo, Rodel. Hindi nakakayanin ng simpleng benda at punas ang lagnat niya. May kakilala akong doktor na makakatulong ng palihim. Habang inihahanda nila ang pag-alis, napansin ni Rodel ang isang maliit na bagay na nalaglag mula sa bulsa ni Joven bago ito tuluyang tumakas. Isa itong resibo ng sanglaan, isang resibong nagpapatunay na ang singsing na pangkasal ni Nanay Cora at Tatay Carding ay isinangla na rin ni Joven para sa kanyang mga utang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rodel. Ang ningning na ipinagmamalaki ni Joven ay isang huwad na ginto na unti-unti nang natituklap. Binuhat ni Rodel si Marinel patungo sa isang tricycle na naghihintay sa labas. Habang bumabagtas sila sa madilim na kalsada patungo sa kabayanan, naramdaman ni Rodel ang mahinang pagpiga ni Marinel sa kanyang kamay. Rodel, ang pabulong na tawag ni Marinel. Nandito lang ako, Marinel. Malapit na tayo, sagot ni Rodel. May kailangan kang malaman. Ang boses ni Marinel ay tila isang malat na himig ng hangin. Bago tayo umalis sa Maynila,
bago tayo palayasin, may nakita akong folder sa ilalim ng kama ni Joven. Hindi lang pera ang ninanakaw niya sa atin, Rodel. Ang sunog sa pwesto natin, hindi iyon aksidente. Nanigas ang buong katawan ni Rodel. Ang ugong ng makina ng tricycle ay tila naging isang malakas na hiyaw sa loob ng kanyang ulo. Kung hindi aksidente ang sunog, ibig sabihin ay sinadyang sirain ang kanilang kabuhayan upang magkaroon ng dahilan para sila ay itaboy at makuha ang kanilang huling pera. Sino ang tunay na may utak sa likod ng lahat? Si Joven ba? O ang sarili niyang ina na si Nanay Cora? At bago pa man makapagsalita si Rodel, biglang huminto ang tricycle sa gitna ng daan. Isang malakas na liwanag mula sa isang paparating na sasakyan ang tumama ng diretso sa kanilang mga mata at isang nakakangilong tunog ng preno ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang ambulansya ang nakaharang sa daan at ang mga taong lumabas mula rito ay hindi mga doktor, kundi mga pulis na may dalang warrant of arrest. Ang nakasulat na pangalan sa warrant? Hindi si Joven, hindi si Nanay Cora, kundi si Rodel. Bitawan niyo ako, ang asawa ko. Kailangang madala ang asawa ko sa ospital. Ang sigaw ni Rodel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada, ngunit tila ito ay nahulog lamang sa mga binging pandinig. Ang bawat pag-ikot ng asul at pulang ilaw mula sa patrol car ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Ramdam niya ang lamig ng bakal na dahan-dahang pinaluluputan sa kanyang mga pulso. Isang tunog ng paglak na tila pagpapatid sa huling hibla ng kanyang kalayaan. Rodel! Wag! Rodel! Ang boses ni Marinel ay halos isang pabulong na hiyaw. Pilit niyang iginagapang ang kanyang nanghihinang katawan mula sa upuan ng tricycle. Ang kanyang mga daliri ay pilit na gustong abutin ang laylayan ng damit ng kanyang asawa. Ngunit sa bawat paggalaw niya, ang lagnat ay tila isang mabigat na kumot na pumipigil sa kanya, hanggang sa ang kanyang mga kamay ay bumagsak na lamang sa maruming sahig ng sasakyan. Arson at insurance fraud, Mr. Rodriguez. Ayon sa testimonya ng iyong sariling ina at kapatid, ikaw ang nag-utos na sunugin ang pwesto ninyo para makuha ang pera ng insurance. Malamig na sabi ng pulis habang itinutulak si Rodel papasok sa likod ng sasakyan. Napatawan ng mapait si Rodel, isang tawang puno ng hinagpis na mas masakit pa sa anumang hagulgol. Ang testimonya ni Nanay Cora, ang taong nagluwal sa kanya, ang taong pinag-alayan niya ng bawat sentimong kinita niya, ay siya ring taong bumasag sa kanyang dangal sa harap ng batas. Ang pagkakanulo ay kumpleto na. Hindi lamang nila kinuha ang kanyang nakaraan, ngayon ay nais din nilang nakawin ang kanyang kinabukasan. Humarap si Aling Tasing sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng matinding pagtitimpi. Alam ninyong hindi siya ang may gawa niyan. Bakit hindi nyo imbestigahan ang mga taong nagsampa ng reklamo? Mga mandaraya sila. Sumunod na lang kayo sa presinto, Aling Tasing. May warrant kami at kailangan naming sumunod sa batas. Sagot ng opisyal bago padabog na isinara ang pinto ng sasakyan. Habang umaandar ang patrol car paalis, nakita ni Rodel sa pamamagitan ng salamin ang figura ni Marinel na unti-unting lumiliit sa dilim. Nakita niya ang pagluhod ni Aling Tasing sa tabi ng kanyang asawa. Pilit na itinatayo ang babaeng nawalan na ng lakas na lumaban. Ang bawat patak ng luha ni Rodel ay tila naging lason sa kanyang dibdib. Ang kawalang katarungan ay parang isang madilim na dagat na dahan-dahang lumulunod sa kanya, at sa pagkakataong ito, wala siyang makitang pampang. Pagdating sa presinto, itinulak siya sa loob ng isang maliit at mabahong selda. Ang tunog ng rehas na nagsasara ay tila isang huling paalam sa mundong labas. Naupo si Rodel sa malamig na semento. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa bakal. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Inisip niya si Marinel. Nandoon na ba sila sa doktor? Ligtas na ba ang kanyang asawa? O baka sa sandaling ito ay wala na rin ang tanging dahilan kung bakit siya nananatiling buhay.
Makalipas ang ilang oras, narinig ni Rodel ang yabag ng mga sapatos na papalapit sa kanyang selda. Hindi ito ang mabigat na hakbang ng mga pulis. Ito ay isang pamilyar na tunog. Magaan, maingat at puno ng pekeng awtoridad. Lumitaw sa harap ng rehas si Nanay Cora. Nakasuot siya ng isang maayos na saya. May hawak na panyo na tila pilit na ipinapahid sa mga matang wala namang luha. Sa likod niya, nakatayo si Joven. May dalang plastik ng pagkain na tila ba ay bibisita lamang sila sa isang may sakit. Anak, bakit mo ba kasi ginawa yon? Kung sana ay nakinig ka sa akin noon pa, hindi ka aabot sa ganito. Ang boses ni Nanay Cora ay puno ng huwad na pagmamalasakit. Isang klase ng gaslighting na nagpapatindig ng balahibo ni Rodel. Hindi kumibo si Rodel. Tiningnan niya ang kanyang ina ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya ng may paggalang. Ngunit ngayon ay tila dalawang madilim na balon ng kasinungalingan. Nandito kami para iligtas ka, Rodel, sabi ni Joven habang inilalapag ang pagkain sa maliit na butas ng rehas. Kausap na namin ang abogado. Pwedeng bawiin ni nanay ang testimonya niya. Pwedeng sabihin na nagkamali lang siya ng hinala. Pero, alam mo naman, kailangan namin ng pambayad sa mga utang na iniwan mo sa Maynila. Isang pirma mo lang sa deed of sale ng lupang hawak ni Aling Tasing at makakalabas ka rito ngayong gabi rin. Doon naintindihan ni Rodel ang lahat. Ang pagpapakulong sa kanya ay isang bitag lamang upang makuha ang mga titulo na hawak ni Aling Tasing, ang huling kayamanan na magliligtas sa kanila mula sa pagkakaubos. Ginamit nila ang batas, ang kanyang ina, at ang kanyang kalayaan para lamang sa kanilang sariling interes. Dahan-dahang tumayo si Rodel. Lumapit siya sa rehas hanggang sa maging ilang pulgada na lamang ang layo ng kanyang mukha sa kanyang ina. Nararamdaman niya ang amoy ng mamahaling pabango ni Nanay Cora. Isang amoy na tila amoy ng nabulok na moralidad. Nanay! Mahinang bulong ni Rodel. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Noong gabing mamatay ang anak ko sa harap ng gate nyo, namatay na rin ang utang na loob ko sa inyo. Ngayon, gusto nyo ang lupa? Gusto nyo ang huling piraso ng dangal ko? Biglang kinuha ni Rodel ang plastik ng pagkaing ibinigay ni Joven at walang pag-aalinlangang itinapon ito sa labas ng rehas, direkta sa paanan ng kanyang ina. Ang tunog ng pagbagsak ng pagkain ay tila isang hudyat ng digmaan. Mabulok na ako rito, pero hinding-hindi ko ibibigay sa inyo ang kahit isang dumi sa kuko ko, sabi ni Rodel. Ang bawat salita ay matalim at walang takot. Dahil sa sandaling lumabas ako rito, titiyakin ko na kayong dalawa ang papalit sa kinalalagyan ko ngayon. Nagbago ang mukha ni Nanay Cora. Ang huwad na awa ay napalitan ng isang nakakatakot na galit. Kung yan ang gusto mo, sige. Mamatay ka sa loob ng seldang ito. At huwag mong asahan na ang asawa mong mamatayin ay aabutan mo pang buhay. Habang paalis ang kanyang ina at kapatid, naiwan si Rodel na nanginginig sa puot. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang boses ng isang pulis mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Rodel Rodriguez? May bisita ka. Isang abogado mula sa Maynila. At mukhang may dalang balitang hindi mo inaasahan. Sino ang abogadong ito? At sino ang nagpadala sa kanya sa liblib na lugar na ito? Habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng interrogation room, nakita ni Rodel ang isang pamilyar na mukha. Isang mukhang nagpapaalala sa kanya na sa gitna ng pinakamadilim na gabi, may mga lihim na handa ng sumabog upang magdala ng liwanag. Maupo ka, Rodel. Huwag kang mag-alala. Hindi ako narito bilang kaaway. Ang boses ng lalaki ay mahinahon. May dalang awtoridad na hindi nakabatay sa pananakot, kundi sa talino. Inayos ni Attorney David Santos ang kanyang salamin habang inilalapag ang isang mamahaling itim na briefcase sa ibabaw ng gasgas na mesang kahoy sa loob ng interrogation room. Ang bawat galaw niya ay tumpak, bawat tingin ay tila naghahanap ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingang bumabalot sa kaso ni Rodel. Nakatitig lang si Rodel sa abogado.
Ang kanyang mga mata ay malalim na ang itim sa paligid dahil sa puyat at iyak. Sino ang nagpadala sa'yo? Wala akong pera para sa isang katulad mo. Ang huling 500 piso ko ay pambili sana ng gamot ng asawa ko. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado. Ipinadala ako ni Ginang Teresita Valderrama. O mas kilala mo bilang si Aling Tasing. Alam mo, Rodel, ang mundong ito ay maliit. Ang matandang tinulungan ninyo sa palengke ay hindi lang basta tinderang nalugi. Siya ang dating may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng transportasyon sa Luzon bago siya traidorin at pagnakawan ng iyong nanay Cora at tatay Carding 3 dekada na ang nakalilipas. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Rodel. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Ang puot ni Aling Tasing, ang susing ibinigay nito, at ang matinding proteksyong ipinapakita nito sa kanila. Lahat iyon ay nagmula sa isang sugat na kasing lalim ng sa kanya. Hawak ko na ang folder na sinasabi ng asawa mo, patuloy ni Attorney Santos habang inilalabas ang mga litrato ng mga usaping mensahe sa pagitan ni Joven at ng isang kilalang arsonist sa Maynila. Hindi lang yan. Nakuhanan din ng video ng isa sa mga tauhan ni Aling Tasing ang pagpasok ni Joven sa warehouse ni Mang Segundo bago ito sumiklab. Rodel, malaya ka na sa loob ng ilang minuto. Ang warrant laban sa iyo ay ibinasura na dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya at sa pag-amin ng testigo na binayaran siya ni Joven. Nang bumukas ang rehas, hindi nagdiwang si Rodel. Sa halip, mabilis siyang tumakbo palabas ng presinto. Hindi pinapansin ang hapdi ng kanyang mga sugat at ang pagod ng kanyang katawan. Ang tanging nasa isip niya ay si Marinel. Narating niya ang isang maliit at pribadong klinika sa bayan kung saan dinala ni Aling Tasing ang kanyang asawa. Ang paligid ay tahimik, tanging ang dahan-dahang pag-ikot ng electric fan at ang mahinang tunog ng aparatus na sumusukat sa tibok ng puso ang maririnig. Dahan-dahang pumasok si Rodel. Nakita niya si Marinel, nakahiga ng mahimbing. Ang kanyang mukha ay mayroon ng kaunting kulay at ang kanyang paghinga ay regular na. Sa tabi ng kama, nakaupo si Aling Tasing. Hawak ang isang rosaryo. Ligtas na siya, Rodel, mahinang sabi ni Aling Tasing nang hindi tumitingin sa kanya. Ang lagnat ay bumaba na. Kailangan lang niya ng mahabang pahinga at pagkalinga. Ang bata, alam kong masakit, pero kailangan niyong tanggapin na may mga bituin na sadyang dadaan lang para magbigay ng liwanag bago muling maglaho. Lumapit si Rodel at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Marinel. Ang init ng balat ng asawa ay tila isang milagro sa kanyang mga palad. Isinandal niya ang kanyang noo sa kamay ni Marinel at doon, sa gitna ng katahimikan ng klinika, ay muling umagos ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kawalang pag-asa, kundi luha ng pasasalamat. Salamat, Aling Tasing. Bakit niyo ito ginagawa para sa amin? Tanong ni Rodel. Tumingin sa wakas ang matanda sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tila naging karunungan na sa paglipas ng panahon. Dahil nakita ko ang sarili ko sa inyo. Noong pinalayas ako ni Cora, wala ring tumulong sa akin. Nawala ang lahat sa akin, pati ang pagkakataong magkaroon ng sariling pamilya. Ayaw kong mangyari iyon sa iyo, Rodel. Ikaw ang patunay na hindi lahat ng nagmula sa masamang puno ay nagiging masamang bunga. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling naputol nang dumating si Attorney Santos. Ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala. Rodel, may problema tayo. Nalaman ni Nanay Cora na nakalabas ka na. Sa desperasyon nila, ibinenta na nila ang lahat ng ari-arian nila sa Maynila sa isang mabilisang transaksyon at papunta na sila rito sa San Isidro kasama ang ilang mga tauhan na hindi natin kilala. Mukhang hindi sila papayag na matapos ang gabi nang hindi nila nakukuha ang huling alas ni Aling Tasing. Huminga ng malalim si Rodel. Tumingin siya sa kanyang asawang mahimbing na natutulog
Pagkatapos ay kay Aling Tasing na handa ng harapin ang kanyang nakaraan. Alam ni Rodel na ang labanang ito ay hindi na tungkol sa pera o lupa. Ito ay tungkol sa pagputol sa sumpa ng kasamaan na matagal nang nagpahirap sa kanilang lahat. Hayaan niyo silang pumarito, sabi ni Rodel. Ang kanyang boses ay tila isang bakal na pinatigas ng apoy. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang luluhod. Sila ang matututong yumuko sa harap ng katarungan. Sa labas, ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ay nagsisimulang marinig. Ang bawat yabag ng sapatos sa semento ay tila isang babala na ang huling paghaharap ay malapit na. Ngunit sa loob ng puso ni Rodel, wala nang takot. Tanging ang matinding hangarin na protektahan ang kanyang bagong simula ang nanatili. Walang utang na loob na bata. Matapos kitang palamunin at ituring na anak, ikaw pa ang magpapabagsak sa akin? Ang boses ni Nanay Cora sa loob ng humaharurot na sasakyan ay puno ng lason. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa upuan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa tabi niya, si Joven ay pawis na pawis. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bintana. Tila bawat puno na nadadaanan nila ay isang banta ng kanyang pagkatalo. Wala na silang babalikan sa Maynila. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay naisangla at naibenta na sa ilalim ng presyong pang-emergency. Ang tanging paraan para hindi sila mabulok sa bilangguan ay ang makuha ang mga titulo na hawak ni Aling Tasing sa kabilang dako. Sa loob ng tahimik na klinika, dahan-dahang iminulat ni Marinel ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang pagod ngunit mapagmahal na mukha ni Rodel. Ang dahan-dahang pagpatak ng gamot mula sa bote patungo sa manipis na tubo ay ang tanging musikang bumabasag sa katahimikan ng silid. Dahan-dahang hinaplos ni Rodel ang pisngi ng asawa. Sa bawat dampi ng kanyang balat, tila ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas kay Marinel. Nandito na ako, Marinel. Hindi na kita iiwan. Tapos na ang pagtatago natin. Ngumiti ng bahagya si Marinel, bagamat bakas pa rin ang pait sa kanyang mga mata. Rodel, narinig ko ang lahat. Ang anak natin, patawad, hindi ko siya naipaglaban. Umiling si Rodel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pigil na luha. Huwag mong sabihin iyan. Ang bata ang naging anghel natin para makita ang katotohanan. Siya ang naging mitya para lumaban tayo. Ang kanilang sandali ng katahimikan ay panandali ang naputol nang pumasok si Aling Tasing. Ang matanda ay tila muling naging ang matapang na negosyanteng hinangaan noon sa Maynila. Inayos niya ang kanyang suot na abaka at tumingin sa labas ng bintana, kung saan ang dilim ng gabi ay dahan-dahang nilalamon ng mga anino ng paparating na mga sasakyan. Nariyan na sila. Ang boses ni Aling Tasing ay tila isang babala mula sa isang lumang kampanaryo. Rodel, tandaan mo, ang galit ay hindi tinatapatan ng kapwa galit. Ang katarungan ay parang tubig. Mabagal itong dumadaloy, pero kaya nitong tibagin ang kahit na anong matigas na bato. Lumabas si Rodel sa klinika upang harapin ang kanyang pamilya. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Sa tapat ng gate, 3 itim na sasakyan ang huminto. Ang nakakangilong tunog ng mga gulong na kumakapit sa kalsada ay tila isang hudyat ng simula ng huling kabanata. Lumabas si Nanay Cora, kasunod si Joven at ang 4 na lalaking may mga mukhang hindi mapagkakatiwalan. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nanatiling nakabukas, nagbibigay ng isang nakakasilaw na background sa pagtatagpong iyon. Ibigay mo sa amin ang mga titulo, Rodel. Sigaw ni Nanay Cora. Ang kanyang panyo ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kamay. Huwag mong hintayin na gamitan namin kayo ng dahas. Isipin mo ang asawa mo na nasa loob. Isang utos ko lang sa mga lalaking ito. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakalabas ng buhay sa klinikang yan. Nanigas ang buong pagkatao ni Rodel. Ang banta sa buhay ni Marinel, ang huling bagay na kailanman ay hindi niya mapapatawad.
Ngunit sa halip na sumigaw o sumugod, dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na digital recorder. Isang bagay na ibinigay sa kanya ni Attorney Santos bago sila umalis sa presinto. "Gusto niyo ang lupa, nanay? O gusto niyo ang kalayaan niyo?" Tanong ni Rodel. Ang kanyang boses ay kalmado na, tila isang lawa sa gitna ng unos. "Lahat ng sinabi niyo kanina sa presinto, lahat ng pagbabanta niyo ngayon, at ang lahat ng ebidensya ng pagsunog niyo sa warehouse ni Mang Segundo ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Hindi niyo na ako matatakot." Natawa si Joven, ngunit ang kanyang tawa ay tila may halong panginginig. "Akala mo ba ay maniniwala sila sa'yo? Kami ang may pera, Rodel. Kami ang may koneksyon." "Wala na kayong pera, Joven," sabat ni Aling Tasing, habang dahan-dahang lumalabas mula sa dilim. "Ang lahat ng bank accounts nyo ay kasalukuyan ng naka-freeze dahil sa kasong isinampa ko laban sa inyo sa Maynila. Ang lupang ibinebenta nyo, hindi yun sa inyo. Iyan ay nakapangalan pa rin sa kumpanya ko na ninakaw nyo 3 dekada na ang nakalilipas." Ang mukha ni Nanay Cora ay biglang naging abo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa paligid, naghahanap ng anumang butas na matatatakasan. Sa sandaling iyon, ang 4 na lalaking kasama nila ay dahan-dahang umatras at sumakay pabalik sa sasakyan nang maramdaman nilang wala nang pambayad ang kanilang amo. "Rodel, anak, hindi mo pwedeng gawin ito sa amin." Ang boses ni Nanay Cora ay biglang nagbago, naging isang nagmamakaawang himig na puno ng kaplastikan. "Kami ang pamilya mo. Ako ang nagluwal sa'yo. Maati mo bang makita ang nanay mo na nabubulok sa kulungan?" Tumingin si Rodel sa kanyang ina at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang kahit anong sakit. Wala nang puot, wala nang pagmamahal, tanging isang malalim na kawalan. "Nanay, noong mamatay ang anak ko, hindi lang ako ang nawalan. Nawalan ka rin ng isang apo na sana ay tatawag sa iyo ng lola. Pero mas pinili niyo ang pera kaysa sa buhay," sabi ni Rodel. Ngunit bago pa man makasagot si Nanay Cora, isang mabilis na galaw ang ginawa ni Joven. Dinukot niya ang isang matulis na bagay mula sa kanyang bulsa at mabilis na tumakbo patungo sa loob ng klinika kung saan naroon si Marinel. "Kung babagsak kami, isasama ko kayong lahat," hiyaw ni Joven. "Joven, huwag!" sigaw ni Rodel habang pilit na humahabol. Ang tunog ng nabasag na salamin ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang bawat segundong lumipas ay tila isang habambuhay na paghihirap para kay Rodel. Maaabot ba niya ang kanyang kapatid bago ito makagawa ng isang bagay na habambuhay niyang pagsisisihan? O muli na namang kukunin ng tadhana ang tanging natitirang kayamanan sa kanyang buhay? "Isang hakbang pa, kuya, at itutuloy ko ito. Wala na akong pakialam kung mabulok ako sa kulungan, basta isasama ko ang babaeng ito." Ang boses ni Joven ay tila isang hiyaw ng hayop na nasugatan at wala na sa sariling pag-iisip. Hawak niya ang isang matalim na piraso ng nabasag na salamin mula sa pinto ng klinika at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatutok ito sa direksyon ni Marinel. Ang bawat paghinga ni Joven ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula sa tindi ng presyon at takot. Napatigil si Rodel sa may pintuan ng silid. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Nakita niya si Marinel na pilit na bumabangon sa kama. Ang kanyang mga mata ay dilat sa gulat, ngunit nananatiling matatag. Ang putla ng kanyang muka ay mas lalong tumindi, at ang bawat munting galaw niya ay tila isang napakabigat na pasanin para sa kanyang nanghihinang katawan. "Joven, ibaba mo yan. Huwag mong idaan sa dahasang lahat. Kapatid kita, Joven, pamilya tayo." Ang boses ni Rodel ay puno ng pagsusumamo. Pilit na pinapakalma ang kapatid na tuluyan ng nilamon ng dilim. "Pamilya? Ngayon mo sasabihin ang salitang pamilya? Noong ikaw ang sikat, noong ikaw ang paborito ni tatay,
Naisip mo ba ako? Hiyaw ni Joven, habang ang piraso ng salamin ay dahan-dahang lumalapit sa leeg ni Marinel. Lagi na lang ikaw ang tama. Lagi na lang ikaw ang masipag. Pagod na akong maging anino mo, Rodel. Sa labas, naririnig ang boses ni Nanay Cora na pilit na humihingi ng tawad sa mga pulis na kapapasok pa lamang sa compound. Ngunit ang kanyang mga salita ay puno pa rin ng paninisi kay Rodel. Ang kaguluhan sa labas ay tila walang epekto sa tensyong namumuo sa loob ng maliit na silid na yon. Dahan-dahang humakbang si Rodel, ang kanyang mga palad ay nakabukas bilang tanda na wala siyang sandata. Joven, alam kong nagkamali ka, pero hindi pa huli ang lahat. Isipin mo si nanay, isipin mo ang buhay mo. Huwag mong hayaang ang isang pagkakamali ay maging habambuhay na pagsisisi. Tumingin si Marinel ng diretso sa mga mata ni Joven. Sa kabila ng talim ng salamin na malapit na sa kanyang balat, wala siyang ipinakitang takot. Joven, hindi ang asawa ko ang pumatay sa pangarap mo. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Noong sinunog mo ang pwesto namin, hindi mo lang kami ninakawan ng pera. Ninakawan mo rin kami ng pagkakataong maging mga magulang. Ang mga salita ni Marinel ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil kay Joven. Ang kanyang mga kamay ay lalong nanginig. At ang piraso ng salamin ay dahan-dahang bumaba. Ang katotohanan ng kanyang mga nagawa ay tila unti-unting sumasampal sa kanyang kamalayan. Sa pagkakataong yon, mabilis na kumilos si Rodel. Hindi niya ginamitan ng dahas ang kanyang kapatid. Sa halip, niyakap niya ito ng mahigpit. Pilit na kinukuha ang piraso ng salamin mula sa kamay nito. Ang tunog ng pagbagsak ng salamin sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng karahasan. Patawad, Joven. Patawad kung naging anino mo ako. Bulong ni Rodel habang humihigbi ang kanyang kapatid sa kanyang balikat. Sa gitna ng lahat ng pait, ang dugong nananalaytay sa kanilang mga ugat ay muling nangibabaw, hindi bilang kakampi sa kasamaan, kundi bilang saksi sa isang pagkawasak na wala ng lunas. Pumasok ang mga pulis at dahan-dahang inilayo si Joven kay Rodel. Habang nilalagyan ng posas ang kanyang kapatid, pumasok din si Nanay Cora. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Ngunit sa halip na lapitan si Rodel, tumakbo siya patungo kay Joven, pilit na hinahawakan ng mga kamay nito. Ang anak ko! Huwag niyong saktan ng anak ko. Rodel, bawiin mo ang lahat ng ito. Utos ko ito sa iyo. Sigaw ni Nanay Cora. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihang wala na sa lugar. Tumingin si Rodel sa kanyang ina. Ang huling bahagi ng kanyang pag-asa para sa pagbabago nito ay tuluyan ng naglaho. Tapos na ang panahong sumusunod ako sa bawat utos mo, nanay. Ang katarungan na ang magpapasya para sa inyong dalawa. Habang inilalabas si Joven at Nanay Cora mula sa klinika, mabilis na lumapit si Rodel kay Marinel. Marinel, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Saktan ka. Hindi sumagot si Marinel. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit at ang tunog ng aparatos na sumusukat sa tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis at nagbago ang tono. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng marahas, isang reaksyon mula sa sobrang takot at panghihina. Doktor! Tulong! Ang asawa ko! Hiyaw ni Rodel. Ang paligid ay muling naging mabilis at magulo. Ang dahan-dahang pagpasok ng mga nurse at doktor, ang pagtulak sa kama ni Marinel patungo sa emergency room, at ang malamig na hangin na pumasok mula sa basag na pinto. Lahat ng ito ay tila isang malabong panaginip para kay Rodel. Naiwan si Rodel sa gitna ng pasilyo, mag-isa habang ang sikat ng buwan ay tumatama sa mga piraso ng basag na salamin sa sahig. Ang bawat kislap ng salamin ay tila nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng pagkapanalo niya sa laban sa kanyang pamilya, maaari pa rin niyang matalo ang pinakamahalagang laban sa kanyang buhay. Makakayanan pa kaya ng katawan ni Marinel ang lahat ng pasakit na ito?
O sadyang ang tadhana ay may huling biro pa bago ang tunay na paghilom? Bakit kailangang buhay ang maging kapalit ng bawat hakbang patungo sa katarungan? Bakit kailangang dumaan sa apoy ang puso bago ito matutong maging matatag? Ang mga katanungang ito ay tila mga anino na sumasayaw sa isipan ni Rodel habang nakatitig siya sa puting pinto ng emergency room. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang habambuhay na paghihintay. Ang amoy ng gamot at ang malamig na bugso ng aircon sa pasilyo ay hindi nakatulong upang kalmado ang kanyang nanginginig na mga kamay. Nakaupo siya sa isang matigas na bangkong plastik. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Marinel. Ang kanyang nangiti noong sila ay nagsisimula pa lamang, ang kanyang mga luhang pumatak noong mawala ang kanilang anak, at ang kanyang huling tingin bago siya tuluyang mawalan ng malay sa klinika. Nararamdaman ni Rodel ang isang matinding pagsisisi. Inisip niya na kung hindi sana siya naging mahina noong una, kung hindi sana siya naging masyadong mapagtiwala sa kanyang sariling dugo, marahil ay hindi nararanasan ni Marinel ang lahat ng ito. Dahan-dahang tumabis sa kanya si Aling Tasing. Ang matanda ay may dalang isang basong tubig. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik na tila ayaw gambalain ang mabigat na atmosfera sa paligid. Uminom ka muna, Rodel. Hindi makakatulong kay Marinel kung pati ikaw ay bibigay. Mahinang sabi ni Aling Tasing. Kinuha ni Rodel ang baso, ngunit nanatiling malayo ang kanyang tingin. Tila nakatanaw sa mga alaalang hindi niya matakasan. Aling Tasing, mahina niyang sabi, tama po ba ang ginawa ko? Humigpit ang hawak niya sa baso habang pilit inuunawa ang sariling damdamin. Kinailangan kong gumawa ng napakahirap na desisyon tungkol sa sarili kong pamilya. Alam kong may mga bagay na kailangang harapin at may mga pananagutang hindi maaaring takasan. Pero bakit pakiramdam ko, may bahagi pa rin sa akin na nasasaktan? Napabuntong hininga siya. At ang mas mahirap tanggapin, bakit parang ang mga taong wala namang kasalanan, lalo na ang asawa ko, ang siyang patuloy na nahihirapan dahil sa mga pangyayaring hindi nila pinili. Natahimik siya pagkatapos magsalita. Hindi siya naghahanap ng dahilan para baligtarin ang mga nangyari, kundi ng kapayapaan sa loob ng sarili niyang konsensya. Marahan siyang tiningnan ni Aling Tasing, nauunawaan na minsan, kahit tama ang naging desisyon, hindi nito agad nababawasan ang sakit na kaakibat nito. Ang ilang sugat ay nangangailangan ng panahon bago tuluyang maghilom. Huminga ng malalim si Aling Tasing at tumingin sa malayo. Tila may inaalalang sariling nakaraan. Rodel, ang katarungan ay hindi laging masarap sa pakiramdam sa simula. Minsan, para itong pagbunot ng isang malalim na tinik. Masakit, madugo, at nakakangiwi. Pero kung hindi mo yan ginawa, habang buhay kayong magiging bilanggo ng kanilang kasamaan, ang ginawa mo ay hindi paghihiganti. Iyon ay pagprotekta sa natitirang bahagi ng iyong pagkatao. Samantala, sa loob ng presinto ng San Isidro, ang ingay ng mga nagtatalong boses ay pumupunit sa katahimikan ng gabi. Si Nanay Cora ay nakaupo sa isang matigas na silya, ang kanyang mukha ay balot ng puot at hiya. Hindi niya matanggap na ang anak na itinuring niyang tuntungan ay siya palang magpapabagsak sa kanya. Sa kabilang selda, si Joven ay nakatulala. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa rehas, tila doon lamang pumasok sa kanyang isip ang bigat ng kanyang mga nagawa. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa amin. Tatawag ako ng abogado. Rodel, kapag nakalabas ako rito, titiyakin kong pagsisisihan mo ito. Ang hiyaw ni Nanay Cora na umalingaw-ngaw sa buong istasyon, ngunit walang sino man sa mga pulis ang pumansin sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan na dati ay nakabatay sa perang ninakaw ay tuluyan ng naglaho. Sa ospital, dahan-dahang bumukas ang pinto ng emergency room
Lumabas ang isang doktor na bakas ang pagod sa mukha. Mabilis na tumayo si Rodel. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang naghihintay ng balita. Stable na ang asawa mo, Rodel. Nagkaroon siya ng severe nervous breakdown at matinding pagkapagod ng katawan. Pero dahil sa mabilis na pag-asikaso, nalampasan niya ang krisis. Kailangan lang niyang manatili rito para sa obserbasyon. Paliwanag ng doktor. Nakahinga ng maluwag si Rodel. Ang bigat na kanina pa nakadagan sa kanyang dibdib ay dahan-dahang gumaan. Pumasok siya sa loob ng silid at nakita si Marinel na may suot na oxygen mask. Ang kanyang paghinga ay mahinahon na at ang kanyang mukha ay hindi na kasing putla ng kanina. Lumapit si Rodel at dahan-dahang hinawakan ang daliri ni Marinel. Inilapit niya ang kanyang mukha sa kamay ng asawa at doon ay tahimik siyang nanalangin. Isang panalangin ng pasasalamat at isang pangako na ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay hindi na muling mababalot ng pait ng kahapon. Sa labas, ang sikat ng umaga ay dahan-dahan nang sumisilip sa abot-tanaw, nagbibigay ng bagong kulay sa mga ulap na dati ay itim at madilim. Ang bagyo ay lumipas na at ang mundong iniwan nito ay basa at sariwa. Ngunit habang nagpapahinga ang lahat, isang tawag ang natanggap ni Attorney Santos. Ang kanyang mukha ay naging seryoso habang nakikinig sa kabilang linya. Lumapit siya kay Rodel na kasalukuyang nakabantay sa tabi ni Marinel. Rodel, tumawag ang presinto, si Tatay Carding. Ang tatay mo, isinugod din siya sa ospital sa Maynila. At ayon sa balita, wala na siyang matakbuhan dahil ang lahat ng pambayad sa kanyang operasyon ay kinuha ni Joven bago ito pumunta rito. Gusto kanyang makausap bago ang kanyang operasyon. Sinasabi niya na mayroon siyang huling lihim na kailangang sabihin sa'yo. Isang lihim na tungkol sa tunay mong pagkatao. Napatitig si Rodel sa abogado. Ang huling lihim? Ano pa bang katotohanan ang pilit na itinatago ng pamilyang ito? Sa gitna ng kanyang pagkapanalo, isang bagong misteryo ang bumukas. Tila isang pintong nag-uugnay sa isang nakaraang hindi niya kailanman inasahan. Bakit ngayon lang, Tay? Bakit kailangan mong hintayin na maubos ang lahat bago mo piliing maging totoo? Ang bulong ni Rodel ay tila isang sumbat na nalunod sa ingay ng puting pasilyo ng ospital sa Maynila. Nakatayo siya sa tapat ng pintuan ng intensive care unit. Pinagmamasdan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Isang lalaking mukhang pinatanda ng 10 taon sa loob ng ilang linggo. Ang bawat hakbang niya pabalik sa lungsod na ito ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Bawat kanto, bawat amoy ng usok ay nagpapaalala sa kanya ng sakit ng pagkakait sa kanya ng tahanan. Sa loob ng silid, si Tatay Carding ay tila isang anino na lamang ng dating lalaking kinilala ni Rodel. Ang kanyang katawan ay napaliligiran ng mga tubo at ang bawat hininga niya ay sinasabayan ng mahinang pagsipsip ng makina na tila pilit na humahatak sa kanya pabalik sa mundo. Wala na ang dating awtoridad sa kanyang mukha. Tanging ang malalim na pagsisisi na lamang ang nakaukit sa bawat kulubot ng kanyang balat. Dahan-dahang lumapit si Rodel at hinawakan ang nangangatog na kamay ng ama. Sa kabilang banda, sa San Isidro, nananatiling nagpapalakas si Marinel sa ilalim ng pangangalaga ni Aling Tasing. Pinilit ni Marinel na pumarito si Rodel. Kailangan mo ng sagot, Rodel. Huwag mong hayaang mamatay ang katotohanan kasama niya. Ang huling bilin ng asawa na nagbigay sa kanya ng lakas. Rodel, anak. Ang boses ni Tatay Carding ay tila isang tuyong dahon na hinihipa ng hangin. Patawad sa lahat ng pananahimik ko habang dinudurog ka ng nanay mo. Bakit, Tay? Bakit hinayaan mong itaboy kami na parang mga hayop? Tanong ni Rodel. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang manumbalik ang pait. Huminga ng malalim si Carding, isang paghinga na tila huling hininga na ng kanyang konsensya. Hindi ka tunay na anak ni Cora, Rodel. Ikaw ay anak ko sa babaeng tunay kong minahal
bago niya ako piliting pakasalan dahil sa pera ng pamilya ko. Nang mamatay ang tunay mong ina sa panganganak, kinuha kita. Tinanggap ka ni Cora, pero ang bawat paglaki mo ay paalala sa kanya ng lalaking hindi niya kailanman tunay na pag-aari. Nanigas ang buong pagkatao ni Rodel. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa sa anumang sampal. Kaya pala kahit kailan ay hindi niya naramdaman ang init ng yakap ni Nanay Cora. Kaya pala, mas pinili nitong sunugin ang kanyang pangarap para lang itaas si Joven. Siya ay bunga ng isang pag-ibig na kinasusuklaman ng babaeng tinawag niyang ina sa loob ng 3 dekada. Ang mga titulo na hawak ni Aling Tasing, hindi iyon ninakaw, Rodel. Patuloy ni Carding, habang ang mga luha ay dahan-dahang umaagos patungo sa kanyang mga tainga. Iyon ay iniwan ng tunay mong ina para sa'yo. Ninakaw yon ni Cora at ginamit para itayo ang negosyo. Si Tasing, siya ang kapatid ng tunay mong ina. Siya ang tanging nakakaalam kung sino ka talaga. Nabitawan ni Rodel ang kamay ng kanyang ama. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing nagpapakababa siya sa harap ni Nanay Cora ay isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng perang kinita niya na ibinigay niya sa pamilya ay napunta sa mga taong pumatay sa alaala ng kanyang tunay na magulang. Nasaan ang hustisya rito, Tay? Habang naghihirap kami sa ulan, alam niyo ang lahat ng ito, pero nanatili kayong tahimik. Ang hiyaw ni Rodel ay pumunit sa katahimikan ng ICU. Ang mga nurse sa labas ay napatingin, ngunit walang sino man ang naglakas loob na pumasok. Na natatakot ako kay Cora, pero ngayon, bago ako mawala, gusto kong makuha mo ang hustisya, sabi ni Carding. Sa ilalim ng sahig ng dati nating kwarto, may isang itim na kahon. Nandoon ang ebidensya ng tunay mong pagkatao at ang liham ng pag-amin ni Cora tungkol sa pagsunog niya sa pwesto mo noon pa man. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang pinto ng ICU. Hindi ito nurse o doktor. Si Nanay Cora, na nakalabas pala ng presinto gamit ang pansamantalang piyansa na kinuha ni Joven bago ito mahuli, ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mag-ama. Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa isang pag-amin, Carding? Akala mo ba ay hahayaan ko ang bastardo mong anak na kunin ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang boses ni Nanay Cora ay tila isang lason na kumalat sa silid. Mabilis na lumapit si Nanay Cora sa aparato ni Tatay Carding. Kung mamamatay ka, isasama mo ang sikreto mo sa hukay. Nanay, huwag! Sigaw ni Rodel habang pilit na humaharang. Isang marahas na pag-aagawan ang naganap sa tabi ng may sakit. Ang tunog ng mga kable na nahahatak at ang marahas na pagkabit ng mga alarma sa ospital ay lumikha ng isang nakakangilong kaguluhan. Sa gitna ng gulo, isang malakas na pagpihit ng pinto ang muling narinig. Ang mga pulis ay muling dumating, kasama si Attorney Santos. Ngunit huli na ang lahat para sa isang bagay. Ang mahabang linya sa monitor ng tibok ng puso ni Tatay Carding ay naging tuwid at ang nakakangilong tunog ng pagkamatay ng isang buhay ay pumunit sa bawat pag-asa ng kapatawaran. Si Tatay Carding ay wala na. Ngunit bago siya nawala, nakita ni Rodel ang isang bagay sa kamay ng kanyang ina, ang itim na kahon na sinasabi ng kanyang ama. Sinubukan itong itago ni Nanay Cora sa loob ng kanyang bag. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, nalaglag ang isang lumang litrato. Pinulot ito ni Rodel. Ang litrato ng isang magandang babae na hawig niya, may hawak na isang sanggol at nakangiti sa gitna ng isang hardin ng mga rosas. Sa likod ng litrato, may nakasulat na, "Para kay Rodel, ang aking tanging kayamanan, huwag mong hahayaang dilimin ng iba ang iyong liwanag." Tumingin si Rodel kay Nanay Cora na ngayon ay hawak na ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang klase ng lamig na tila yelo. Tapos na ang laro mo, Cora. Hindi na ako ang anak mo. Ako na ang magiging bangungot mo. Habang inilalabas ang kanyang ina,
Naiwan si Rodel sa tabi ng malamig na katawan ng kanyang ama. Sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Tila hinuhugasan ang huling bahagi ng kanyang lumang buhay. Isang huling lihim pa ang natitira sa loob ng itim na kahon. Isang lihim na magbabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buong kinabukasan ng San Isidro. Ano ang nilalaman ng itim na kahon na ikinakatakot ni Cora ng husto? At paano ito magiging susi sa ganap na paghilom ni Marinel? Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, Cora, at ang sayo ay nagtatapos sa gabing ito. Ang boses ni Rodel ay kasing lamig ng hangin sa loob ng punerarya, kung saan ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng kandila. Sa harap niya, sa likod ng rehas ng pansamantalang selda sa presinto, ay nakaupo si Nanay Cora. Wala na ang kanyang mamahaling alahas, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila dalawang hungkag na butas ng kawalan. Hawak ni Rodel ang itim na kahon na nakuha niya mula sa ospital. Dahan-dahan niya itong binuksan sa harap ng babaeng nagpanggap na ina niya sa loob ng 3 dekada. Sa loob nito ay ang orihinal na titulo ng lupa ni Elena Valderrama, ang tunay niyang ina. Nandoon din ang isang sulat kamay na kasunduan kung saan pinilit ni Cora si Tatay Carding na itago ang katotohanan kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso sa mga utang nito noon. Elena, ang kapatid ko. Siya ang may-ari ng lahat ng ito. Ang boses ni Aling Tasing ay nanggaling sa dilim ng pasilyo habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang kanyang muka ay puno ng kapayapaan. Tila ba ang bigat na dinala niya ng 30 taon ay dahan-dahan nang naiibsan. Hinintay ko ang pagkakataong ito, Cora. Hinintay ko na si Rodel mismo ang makatuklas ng kanyang tunay na pagkatao. Gusto kong makita kung ang dugong na nananalaytay sa kanya ay ang kabutihan ni Elena o ang kasakiman ni Carding. Napatingin si Cora kay Aling Tasing. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit at takot. Akala mo ba ay mananalo kayo? Bastardo pa rin siya. Wala siyang karapatan sa pamilyang Rodriguez. Wala nga akong karapatan sa pamilyang Rodriguez, Cora. Tugon ni Rodel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Dahil ang lahat ng pamilyang sinasabi mo ay itinayo sa ibabaw ng nakaw na yaman. Ngayon, ang lahat ng ari-arian na hawak mo, ang bahay sa Maynila, ang natitirang pera sa bangko, at ang pwesto sa palengke ay babalik sa tunay na nagmamay-ari. Sa akin, at bilang unang desisyon ko, gagamitin ko ang lahat ng yan para bayaran ang bawat sentimong ninakaw ni Joven sa mga tao sa San Isidro o kunyasa mo. Isang matinding hiyaw ang kumawala sa mga labi ni Cora, isang hiyaw ng pagkatalo na tila isang hayop na nasugatan. Ang tunog ng kanyang paghampas sa rehas ay tila isang walang saysay na pag-aalsa. Ang bawat luhang lumalabas sa kanyang mga mata ay hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng paghihinayang sa kayamanang dahan-dahan nang nawawala sa kanyang mga kamay. Pagkalabas ng presinto, sinalubong ni Rodel ang malamig na simoy ng madaling araw. Kasama si Aling Tasing, bumalik sila sa San Isidro kung saan naghihintay si Marinel. Ang biyahe pabalik ay hindi na puno ng takot. Ang bawat puno ng niyog na nadadaanan nila ay tila kumakaway sa isang bagong simula. Pagdating sa klinika, gising na si Marinel. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa labas ng bintana. Nang makita niya si Rodel, isang matamis at totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing ang lahat ng pasakit ay may katapusan din. Lumapit si Rodel at dahan-dahang lumuhod sa harap ng kanyang asawa. Ibinigay niya rito ang maliit na litrato ni Elena. Marinel, nakilala ko na ang tunay kong ina at alam ko na kung bakit tayo pinagtagpo ng tadhana. Hindi tayo biktima ng kamalasan, Marinel. Tayo ang bunga ng isang pag-ibig na sinubukang patayin ng kasakiman,
pero nanatiling buhay sa puso natin. Naiyak si Marinel habang hinahaplos ang litrato. Salamat, Rodel. Salamat dahil hindi ka sumuko. Ang anak natin, sa wakas ay makakapahinga na siya ng may katarungan. Sa mga sumunod na linggo, ang balita tungkol sa pagbagsak ni Cora at Joven ay naging mitya ng usap-usapan sa buong rehiyon. Si Joven ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa arson at tangkang pagpatay, habang si Cora ay naharap sa patong-patong na kaso ng estafa at falsification of documents. Ang kanilang pangalan, na dati ay tinitingala, ay naging simbolo ng babala sa mga taong mas pinipili ang ginto kaysa sa dangal. Sa kabilang dako, ang San Isidro ay muling sumigla. Sa tulong ni Rodel at ng mana ni Elena, naitayo ang isang mas malaki at mas modernong warehouse, hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat ng maliliit na magsasaka sa probinsya. Si Mang Segundo, naganap ng gumaling, ang naging kanang kamay ni Rodel sa pamamahala ng kooperatiba. Isang hapon, habang naglalakad ang mag-asawa sa gitna ng kanilang malawak na taniman ng mga gulay, tumigil si Rodel sa ilalim ng isang malaking punong mangga. Ang tunog ng mga dahon na nagkikiskisan sa hangin ay tila isang mahinahong bulong ng pasasalamat. Marinel, tawag ni Rodel. May isang bagay pa akong gustong itanong sa'yo. Tumingin si Marinel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dapit hapon. Ano yon, Rodel? Handa ka na bang bumuo muli ng pangarap na hindi na kailangang itago sa ilalim ng ulan? Tanong ni Rodel, habang dahan-dahang inilalabas ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang singsing na pangkasal na tinubos niya mula sa sanglaan. Ang singsing ni Nanay Cora at Tatay Carding, na ngayon ay malinis na at tila bago muli. Gusto kong simulan natin ang tunay nating kasal. Isang kasal na walang kasinungalingan, walang anino ng nakaraan. Isang kasal na ang tanging pundasyon ay ang ating pag-iibigan. Sa gitna ng malawak na lupain, sa ilalim ng langit na unti-unting nagiging kulay ube at kahel, muling nagpalitan ng pangako ang dalawa. Ang bawat salita ay tila isang binhi na itinatanim sa lupang naging saksi sa kanilang paghihirap. At ngayon ay magiging saksi sa kanilang pag-ani ng kaligayahan. Ngunit sa gitna ng kanilang kagalakan, isang misteryosong figura ang nakatayo sa di kalayuan. Pinagmamasdan ang mag-asawa. Isang lalaking may hawak na isang lumang sulat na may tatak ng isang pamilyang akala ni Rodel ay wala na. Sino ang lalaking ito? At anong bagong yugto ang dala niya para sa pamilyang akala ay tapos na ang laban? Ang bawat sugat ay may sariling kwento. Ngunit ang bawat paghilom ay may sariling amoy. Amoy ng bagong bukas na pahina at sariwang hangin ng kalayaan. Ang dahan-dahang paglakad ng estranghero patungo sa kinatatayuan ni Rodel at Marinel ay lumikha ng marahang tunog sa ibabaw ng mga tuyong dahon. Isang tunog na tila nagbibigay diin sa katahimikan ng dapit hapon. Ang lalaki ay may edad na. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng bulak at ang kanyang mga mata ay tila dalawang lawa na puno ng kasaysayan. Huminto siya ilang metro mula sa mag-asawa. Dahan-dahang tinanggal ang kanyang sombrero bilang tanda ng paggalang. Rodel Rodriguez Valderrama. Ang boses ng matanda ay mahina, ngunit may lalim na tila. Galing sa kailaliman ng lupa. Humingi ako ng pahintulot kay Tasing na pumarito. Ako si Isagani, ang dating hardinero at katiwala ng iyong tunay na ina sa Maynila. Nabitawan ni Rodel ang kamay ni Marinel sa gulat. Ang pangalang Valderrama na idinugtong sa kanyang pangalan ay tila isang kumpirmasyon na tuluyan ng nagpabago sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang inabot ng matanda ang isang luma at kupas na tala-arawan, isang diary na ang pabalat ay gawa sa balat ng hayop at may nakaukit na letrang E. Ipinatago ito sa akin ni Elena bago siya bawian ng buhay. Sinabi niya na
Ibigay ko lamang ito sa iyo kapag nakatayo ka na sa sarili mong mga paa, kapag hindi mo na kailangang dumedepende sa mga taong pilit na pumuputol sa iyong mga pakpak. Patuloy ni Isagani habang ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagbabasa sa emosyon ni Rodel. Nanginginig ang mga daliri ni Rodel habang binubuksan ang unang pahina. Doon, sa sulat kamay na kasing ganda ng isang sining, nabasa niya ang mga salitang nagpaguho sa huling pader ng kanyang pag-aalinlangan. Para sa aking munting Rodel, ikaw ang aking swerte, ang aking tanging dahilan kung bakit ang mundong ito ay nananatiling maganda. Huwag mong iisipin na ikaw ay malas, dahil ikaw ang pinakamahalagang biyaya na ibinigay sa akin ng langit. Napahikbi si Rodel, isang hikbi na hindi na puno ng sakit, kundi ng isang matinding pagpapalaya. Sa loob ng 30 taon, pinaniwala siya ni Nanay Cora na siya ay isang sumpa. Ngunit sa ilang pangungusap mula sa kanyang tunay na ina, ang lahat ng lason sa kanyang sistema ay tila dahan-dahang nahuhugasan. Naramdaman niya ang yakap ni Marinel mula sa likod, ang init ng katawan ng asawa na nagsisisilbing kuta niya sa gitna ng emosyon. Rodel, sa loob ng diary na yan, nahanap din ang mga dokumento ng isang bank account sa Switzerland na hindi nalaman ni Cora. Bulong ni Isagani. Iyan ang huling proteksyon ni Elena para sa'yo. Ngayon, ikaw na ang may-ari ng lahat ng naiwan niya. Habang nagaganap ang emosyonal na pagtatagpong ito sa San Isidro, sa madilim at masikip na selda ng Correctional Institute, nakaupo si Nanay Cora sa malamig na semento. Ang amoy ng kanal at ang ingay ng mga kapwa bilanggo ay tila isang impyernong unti-unti siyang kinakain. Wala na ang kanyang mga alalay, wala na ang kanyang marangyang kama. Pumasok ang isang gwardiya at may inilapag na sulat sa harap niya. Galing ito kay Joven. Sa pag-aakalang ito ay isang liham ng pagmamahal, mabilis itong binuksan ni Cora. Ngunit ang bawat salita ni Joven ay tila isang muling pagpatay sa kanyang puso. Nanay, kasalanan mo ang lahat. Kung hindi mo ako pinalaki sa luho at kasinungalingan, hindi ako aabot sa ganito. Huwag mo na akong susulatan muli. Ayaw na kitang makita. Isang marahas na tawa na humantong sa isang matinding pag-iyak ang kumawala kay Cora. Ang paborito niyang anak, ang anak na ipinagpalit niya sa lahat, ay siya palang huling taong dudura sa kanyang mukha. Ito ang rurok ng kanyang karma, ang mamatay na dilat ng mata sa katotohanang ang lahat ng kanyang itinayo sa ibabaw ng kasamaan ay gumuho sa isang iglap. Lumipas ang ilang buwan. Isang malaking pista ang idinaos sa San Isidro. Ang dating warehouse ni Rodel at Marinel ay naging isang sentro ng edukasyon para sa mga anak ng mga kargador at magsasaka. Sa gitna ng pagdiriwang, nakatayo ang mag-asawa sa tapat ng isang bagong rebulto, isang maliit na anghel na nakatingala sa langit, alay sa kanilang anak, na hindi man nakita ang liwanag, ay naging gabay nila patungo sa katarungan. Lumapit si Aling Tasing, suot ang kanyang pinakamagandang terno. Handa na ang lahat, Rodel. Ang buong San Isidro ay naghihintay sa iyong talumpati. Tumingin si Rodel kay Marinel, na ngayon ay may suot na maluwag na saya at may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Dahan-dahang hinawakan ni Rodel ang tiyan ni Marinel, isang paghaplos na puno ng pag-asa at bagong pangako. Hindi na tayo kailangang matakot sa ulan, Marinel. Bulong ni Rodel. Dahil alam na natin kung paano sumayaw sa gitna nito. Sagot ni Marinel, habang ang kanilang mga labi ay nagtatagpo sa isang halik na selyo ng kanilang walang hanggang pag-iibigan. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, may isang huling liham na dumating mula sa abogado ni Tatay Carding. Isang liham na nagsasabing may isang bahagi pa ng testamento na hindi nabubuksan, isang bahaging nagsasabing may isa pang kapatid si Rodel na matagal nang nawawala. Sino ang kapatid na ito? At paano nito babaguhin ang kapayapaang nahanap na nila sa San Isidro? Ang bawat dapit hapon ay hindi natanda ng pagtatapos,
kundi isang dahan-dahang paghalik ng araw sa lupang naging saksi sa aming muling pagkabuhay. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang bagyo ng pait at kasinungalingan ay tumama sa aming buhay. Ngayon, sa balkonahe ng aming bagong tahanan sa San Isidro, isang bahay na hindi kasing garbo ng mansyon sa Maynila, pero puno ng liwanag at amoy ng sariwang rosas, nakaupo si Marinel. Sa kanyang mga bisig ay mahimbing na natutulog ang aming munting himala, si Elena Victoria. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Marinel. Tila ba ayaw nitong bumitaw sa init ng pagmamahal na minsan ay ipinagkait sa amin. Lumapit ako at dahan-dahang nakiupo sa tabi nila. Hinaplos ko ang malambot na buhok ng aming anak at ang bawat haplos ko ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Ang aking mga kamay, na dati ay puno ng kalyo at itim na dumi mula sa pagiging kargador, ay malinis na ngayon, ngunit ang mga lamat sa aking balat ay nananatiling paalala ng bawat sako ng hirap na binuhat ko bago namin narating ang kapayapaang ito. Rodel, tingnan mo siya. Mahinang bulong ni Marinel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara. Hawig na hawig siya sa litrato ng Nanay Elena mo. Ang mga mata niya, tila may dalang liwanag na hindi kayang patayin ng kahit anong dilim. Ngumiti ako at dahan-dahang hinalikan ng noo ni Marinel. Dahil sa iyo yan, Marinel. Kung hindi dahil sa katatagan mo, baka hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin ako sa putikan, nagmamakaawa sa mga taong hindi naman ako tunay na mahal. Ang katarungan ay dahan-dahan ng nais sa katuparan. Balita ko, si Cora ay nananatiling mag-isa sa loob ng selda. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga alaala ng kayamanang nawala at ang anak na tuluyan na siyang tinalikuran. Si Joben naman ay nagsisimula ng harapin ang mahabang taon ng pagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Wala na akong nararamdamang galit sa kanila. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ko sila sa aking buhay. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa kadenang nag-uugnay sa aking puso sa kanilang kasamaan. Malaya na ako. Malaya na kami. Pumasok si Aling Tasing. Dala ang isang mainit na tsokolate na gawa sa tableya mula sa sarili naming taniman. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at sa bawat galaw niya ay makikita ang dignidad ng isang babaeng nabawi ang kanyang dangal. Ang huling batch ng mga ani para sa linggong ito ay naipadala na sa Maynila, Rodel. At ang balita tungkol sa nawawalang kapatid mo, nahanap na natin siya. Hindi siya kailangan ng yaman, pero kailangan niya ng pamilya. Sa susunod na buwan, darating siya rito para makilala kayo. Tumango ako. Handa nang buksan ang aming tahanan para sa sino mang bahagi ng aking tunay na pinagmulan. Ang aming kwento ay hindi na tungkol sa dobleng dagok o sa sakit ng pagtatakwil. Ito ay kwento na ng pag-aani. Pag-aani ng pag-ibig, ng katapatan, at ng kapayapaang itinanim namin sa gitna ng matinding tagtuyot ng emosyon. Tumingala ako sa langit, kung saan ang mga bituin ay dahan-dahang lumilitaw. Naramdaman ko ang mahinang pagpiga ni Marinel sa aking kamay, isang pamilyar na haplos na nagsasabing kahit anong unos ang dumating, hinding-hindi na kami muling maglalakad ng mag-isa sa ilalim ng ulan. Natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng pwesto sa palengke o sa dami ng pera sa bangko. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng pusong marunong bumangon matapos madapa at ang bisig na laging handang kumalinga sa mga taong nagpahalaga sa iyo noong ikaw ay wala pa. Sa bawat pintig ng puso ng aking anak, naririnig ko ang bulong ng aking tunay na ina. Huwag mong hahayaang dilimin ng iba ang iyong liwanag. At dito, sa tahimik na bayan ng San Isidro, ang liwanag na yon ay mananatiling nagniningning. Mas maliwanag, mas matatag, at punong-puno ng pag-asa.
Dahil sa huli, ang pag-ibig na dumaan sa apoy ang siyang pinakamakinang na ginto sa mundong ito.